Inakala ng lahat na siya ay isang taunang lalaki, ngunit siya ay may pinakamalakas na kakayahan sa paglaban sa mga mapanganib na halimaw na gustong sirain ang mundo. Si Leo ay isang kahabag-habag na talunan na naninirahan sa modernong panahon ng Japan, kung saan maayos ang lahat, ngunit nabaligtad ang lahat ng 3 taon na ang nakalipas, isang portal sa pagitan ng Earth at isang alternatibong mundo ang nagbukas. Pinilit nito ang mga residente ng Earth na manirahan sa tabi ng mga nakakatakot na halimaw na ito. Isang araw, sumulat siya ng isang liham sa kanyang mahal na kapatid na si Michaela, tinitiyak sa kanya na siya ay nasa mabuting kalagayan at ibinahagi kung gaano siya nagbago, hindi tulad ng pagiging talunan niya noong nakaraan. Ngunit siya ay pinagmumultuhan ng sakripisyo na ginawa nito para sa kanya, nang pilitin sila ng isang kakaibang nilalang na pumili kung sino ang magdadala ng isang makapangyarihang regalo sa halaga ng pagkawala ng kanilang paningin. Siya ay walang pag-iimbot na ibinigay ang kanyang mga mata para sa kanya. Ngayon, sa lahat ng nakikitang mga mata ng mga Diyos, nakikita niya ang mga nakatagong katotohanan, ngunit sa isang nakakatakot na halaga. Upang magpalipas ng oras, regular siyang bumibisita sa isang lokal na kainan para sa libreng kape. Sa isang araw na iyon, sinubukan niyang ligawan ang waitress at sinasabing isa siyang reporter. Pero bago pa niya masabi ang kalunos-lunos niyang buhay, kumukulo na ang tiyan niya, kaya inalok siya ng dalaga ng libreng burger, ngunit ang kanyang talunang sarili ay maglilinis ng mga pinggan mamaya. Pero bago pa niya iyon matikman, isang supersonic na unggoy ang biglang lumapit sa kanyang mesa at inagaw ang kanyang kamera bago tumakbo palayo. Hinabol niya ito, ngunit natapon sa kalye ng isang pagsabog na nilikha ng isang kakaibang lalaki na may literal na baril sa mga kamay na nagnanakaw sa bangko. Matapos maalis ang alikabok, pinigilan siya ng isang lalaking may puting buhok na nagngangalang Xander at kinausap siya na parang magkakilala sila. Nalito si Leo dito at iniisip kung may bagay ba sa kanya ang taong ito, ngunit agad na napagtanto na napagkamalan niya itong isang lalaki na nagngangalang Johnny. Nang itama ni Leo ang lalaki, ibinunyag niya na bahagi siya ng Libra, isang lihim na lipunan ng mga superhuman na sumusubok na magdala ng balanse sa lungsod. Kaya, nagpa siya si Leo na manahimik at sundan ang lalaking ito sa kanilang punong tanggapan upang matuto patungkol sa kanyang mga mahiwagang mata. Pagdating nila, ipinakilala siya ni Xander sa isang kakaibang lalaki na tinatawag na Claude, na napagkakamalan din siyang si Johnny. Ngunit ang isa pang miyembro, si Charn, ay nagsasabi sa kanila na siya ay hindi si Johnny at nakatanggap siya ng balita na si Johnny ay nasawi kamakailan. Inamin ni Leo na totoo ito at ipinaliwanag niya na na-curious lang siya sa kanilang malihim na lipunan, kaya hindi niya itinama si Xander at sumama upang makita sila. Sa sandaling marinig ito ni Xander, sinimulan niya itong sigawan at tinawag siyang isang malaking talunang sinungaling. Ngunit bago nila maipagpatuloy ang kanilang drama, bumukas ang TV, at nakatanggap sila ng nakakagulat na balita. Biglang, out of nowhere, lumabas ang isang lalaki sa TV at tinawag ang kanyang sarili na Fembo, ang hari ng kasamaan. Inanunsyo niya na siya ay naiinip, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagpakawala ng isang demonyo na naghahanap sa kabilang kalahati nito. Habang sinasabi niya ito, nagpakita ang unggoy mula kanina, at sinabihan sila ni Fembo na hanapin ang gate na naghahati sa dalawang mundo at sirain ito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag niya na nagpapakita ito minsan sa loob ng ilang minuto upang paglapitan ang bahay ng demonyo at nagbabala na kung mangyari ito, lahat sila ay mapapahamak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Claude ang pagbukas ng gate sa malapit. Sa gulat ng lahat, nagpakita ito sa tabi mismo ni Leo, at agad na inakusahan ni Xander si Leo na nagtatrabaho kay Fembo. Pero nilinaw ni Charn na sa unggoy galing ang gate at hindi sa kanya. Siya ay umalis upang habulin ang unggoy habang si Claude ay nagtatanong kay Leo kung nasaksihan niya ang pag-atake sa kanyang mga mata. Kinumpirma niya ito na totoo at masakit na ikinwento kung paano nagbago ang kanyang buhay 6 na buwan na ang nakakaraan. Siya ay bumibisita sa Statue of Liberty kasama ang kanyang pamilya nang may nagpakita na kakaibang nilalang, at pinilit silang pumili kung sino ang magdadala ng isang makapangyarihang regalo sa halaga ng pagkawala ng kanilang paningin. Inamin ni Leo na siya ay nanlamig sa takot at hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang kapatid na si Michaela ay walang pag-iimbot na inalok ang kanyang paningin kapalit ng kanyang kapangyarihan. Marahas na inakusahan siya ni Xander ng pagnanakaw sa paningin ng kanyang kapatid, at nabalisa siya,
ipinaliwanag kung gaano siya kawalang kapangyarihan nang mangyari iyon, hindi man lang makagalaw. Kinomfort siya ni Claude at pinahahalagahan ang kanyang katapangan sa patuloy na paghahanap ng solusyon para sa kanyang paghihirap, na kinikilala ang halaga ng kanyang mga magic eyes. Inaanyayahan niya siyang sumali sa Libra at nangakong tutulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at sinimulan silang paputukan, na iniisip na sila ang may kasalanan sa likod ng insidente. Ngunit walang kahirap-hirap na natalo ni Claude ang mga pulis sa pamamagitan ng paggawa ng ilang espesyal na galaw na tinatawag niyang blood martial arts. Sumakay ng motor sina Xander at Leo at nagpatuloy sa paghahanap sa unggoy nang makatanggap sila ng tawag mula kay Charn, na nagulat ng lokasyon ng unggoy at nagbabala sa kanila na magbubukas na ang isa pang gate. Habang sinasabi niya ito, ang unggoy ay humahagibis sa kanila, at ang tarangkahan ay nagsimulang magkatotoo, na pinuputol ang lahat ng dinadaanan nito. Natakot si Leo nang makitang sira na ang kanyang kinakainan, at nangakong tutulungan ang may-ari at waitress na si Vivian na itayo ito muli. Biglang nagpakita ang kalahati ng demonyo at inatake sila. Iniligtas ni Xander si Leo at inutusan siyang mag-focus sa pagkuha ng unggoy, habang nakikipaglaban siya sa demonyo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kakayahan upang pansamantalang ihiwalay ito sa gate. Sinimulan ni Xander ang kanyang mga pag-atake at sinubukang hulihin ang demonyo gamit ang kanyang blood martial arts habang si Leo, pagkatapos ng labis na pagsisikap, sa wakas ay nagawang masulok ang unggoy sa pamamagitan ng pag-trap nito sa ilalim ng mga labi. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga magic eyes at natuklasan na ang pinagmulan ng gate ay hindi ang unggoy kundi isang pulgas na kumakapit dito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinaslang niya ang pulgas, dahilan upang mawala ang tarangkahan. Nang maglaon, tinalakay ni Claude ang potensyal ni Leo sa isang lalaki na tinatawag na Esteban, na nagtanong kung talagang gusto niyang kunin ang isang lalaking tulad ni Leo, na nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan. Si Claude ay nananatili sa kanyang desisyon, at sinabi na siya ay tiwala na kakayanin nila ang anumang mga hamon sa kanya sa kanilang koponan. Samantala, binisita ni Leo ang kanyang paboritong kainan, naganap na nawasak, at tahimik na umorder ng kape, tinitiyak sa babaeng waiter na si Vivian, na siya ang maghuhugas ng mga pinggan mamaya. Pagkalipas ng ilang araw, sa pagpasok niya sa opisina ng Libra, nakita niya si Xander na mabilis na tumatakbo patungo kay Claude at sinubukan siyang sipain, ngunit hinaranggan ni Claude ang pag-atake ng walang kahirap-hirap at itinapon siya sa lupa. Tumama ang mukha niya sa sahig na parang tinapay na nahulog mula sa counter. Mahinahong binati ni Claude si Leo at ipinaliwanag na sinasamantala ni Xander ang lahat ng pagkakataon para hamanin siya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya nagawang talunin kahit isang beses. Nang marinig ito, napahiya si Xander at gumawa ng eksena, ngunit sa pagkakataong ito, sinampal siya ni Charn sa mukha at pinatahimik siya. Pagkaraan ng araw na iyon, si Leo ay nagtatrabaho bilang isang delivery boy ng pizza, at habang siya ay patungo sa kanyang susunod na delivery, nakita niya ang isang batang babae na bumagsak sa lupa. Nilapitan niya ito at tinulungan siyang makatayo, binigyan siya ng ice cream para pigilan siya sa pag-iyak. Ang kawawang babae ay mukhang mas nalilito kaysa naaaliw, na parang inaaliw ng isang taunang lalaki. Ipinaalala niya sa kanya si Michaela, at naging emosyonal siya bago magmaneho palayo. Nakarating siya sa delivery place at malapit nang kumpletuhin ang order niya, para lang harangin siya ni Xander sa pinto at agawin ang pizza. Desperado, nakiusap siya na ibalik niya ang pizza. Alam niya na hinding-hindi magbabayad si Xander at naaalala niya ang hindi mabilang na beses na inatake siya at ninakawan ng mga pizza ng lokong ito. Sa kanyang pagbabalik, nagreklamo siya kay Xander, na tila nagpapakita saan man siya pumunta at nagnanakaw ng kanyang mga pizza, habang siya ay malamig na nagmumungkahi na siya ang stalker. Si Leo, na pinutol ang komento, ay nagtataka kung ang kanyang mga kakayahan ay katulad ni Claude, at inamin ni Xander na bagaman sila ay may ilang pagkakatulad, ang kanilang mga estilo ay ganap na naiiba. Habang nag-uusap sila, napansin ni Leo ang isang truck sa malapit, at sa kanyang mahiwagang mga mata, napagtanto na hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ganito rin ang sinabi niya kay Xander, na nagsasabi na may ilang species ng halimaw na nagpupuslit ng mga bangkay. Nang mapansin ng isa sa mga sakay ng truck na pinagmamasdan niya sila, mabilis siyang tumakbo palayo sa kanyang scooter, na nag-udyok kay Xander na tawagan si Charn para sa backup.
Habang sumasakay sila sa kanilang motor, sinundan sila ng isang nilalang mula sa truck at nagsimulang umatake. Sila ay bumagsak at tumamba sa lupa habang ang bagay na iyon ay inaakusahan si Leo, na si Leo lamang ang may natatanging kakayahang makakita nito, at pagkatapos ay ipinaalam sa isang taong nagngangalang Shiba sa pamamagitan ng Bluetooth na si Leo ay maaaring tumagos sa kanilang mga ilusyon. Pagkatapos ay tinanggap ng nilalang ang mga utos na hulihin si Leo at itinaas siya sa hangin sa pamamagitan ng kanyang kwelyo. Ngunit bago ito makaalis kasama siya, nagawa ni Xander na markahan si Leo ng kanyang dugo. Nang dumating si Charn sa pinangyarihan, wala nang malay si Xander, ngunit natanggap na niya ang balita mula kay Xander sa telepono at pumunta upang subaybayan ang umaatake sa pamamagitan ng marka ng dugo na iniwan ni Xander kay Leo. Samantala, si Leo ay nasa loob ng isang truck sa isang nakakatakot na lugar, kung saan nagtanong ang nilalang kung paano siya may magic, ngunit tumanggi siyang sumagot. Sa halip, nagtanong siya tungkol sa mga taong tila nakulong sa ilang uri ng plastic bag. Ipinaliwanag ng nilalang na lahat sila ay buhay, nakabakyum sealed upang maging mga sariwang pagkain. Naiinis siyang marinig ito at sumisigaw na ang pagkain ng tao ay ipinagbabawal noon pa man. Ngunit pagkatapos ay isa pang nilalang, na nagkataon na si Shiba, ang humarang sa kanila, na ikinatuwa ng kanyang mga pagkadismaya. Ibinunyag nito na sa ngayon, siya lamang ang nakakita sa pamamagitan ng kanilang mga ilusyon at tala na nasa kanya ang lahat ng nakikitang mga mata ng mga Diyos. Samantala, sa punong tanggapan ng Libra, ipinaliwanag ng isang doktor kina Claude at Esteban sa telepono na ang marka ng dugo ni Xander ay tila nawawala ng hindi maipaliwanag. Mabilis na hinuhusgahan ni Esteban na ikinonekta ni Xander ang kanyang dugo kay Leo, na lumilikha ng manipis na sinulid na umaabot patungo sa kanya at nag-isip ng planong pag-apuyin ang sinulid kapag huminto ang truck, na magbibigay daan sa kanila na mahanap si Leo sa loob ng truck. Nagpupumiglas si Leo sa ilalim ng pagkakahawak ni Shiba, habang pinipilit nitong idilat ang kanyang mga mata upang siyasatin at idineklara na malapit na nitong hiwalayan ang kanyang mga mata para sa kanya. Pagkaalis nila, desperado siyang humanap ng paraan pero wala siyang swerte, kaya sumuko siya at kinausap ang kaibigan niyang unggoy. Kapag bigla siyang nakakuha ng ideya, ina-activate niya ang kanyang kakayahang manipulahin ang mga perception ng captor at ipinakita sa kanila ang Sonic Speed Monkey. Nang makita ito, ang isa pang nilalang, si Yabo, ay nagsimulang sumakal sa kanya, ngunit ginamit muli ni Leo ang kanyang kapangyarihan, na labis na dinala ang lahat na may nakakatakot na mga pangitain. Hindi makayanan ang mga ilusyon, nawalan ng kontrol ang driver, at tumaob ang truck. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Xander ang kaguluhan at inactivate ang kanyang sinulid ng dugo, na ginagabayan si Charn patungo sa truck, kasama sina Claude at Esteban na malapit sa likuran. Mabilis nilang narating ang pagkawasak, kung saan madaling natalo ni Esteban ang isa sa mga nilalang habang nilipol ni Claude sina Yabo at Shiba gamit ang kanyang kasumpa-sumpa na blood martial arts, na nagwawakas sa kanilang malagim na pamamaraan. Nang maglaon sa ospital, nakahiga si Leo sa kama, na natatakpan ng mga benda, habang binabati ni Esteban ang lahat, lalo na siya, para sa pagligtas ng 19 na nawawalang tao at pag-alis ng isang hindi kilalang pamamaraan ng ilusyon. Pabirong tanong niya kung itinalaga ni Claude si Xander bilang bodyguard ni Leo, na inamin ni Claude na sinubukan niya, para lang tumanggi si Xander. Natatawang tinutokso niya si Claude dahil sa kawalan niya ng pangunawa sa puso at isipan ng mga tao. Dahil dito, naiisip ni Leo ang patuloy na presensya ni Xander, at sa wakas ay napagtanto niya ang katotohanan tungkol sa kanya. Pinasalamatan niya siya para sa lahat ng nagawa niya bago mabilis na nagalit, at sinumpa si Xander para sa lahat ng kanyang pag-atake at mga ninakaw na pizza. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang gumaling si Leo at ginugol ang kanyang oras sa paglibot sa bakuran ng ospital at pagkuha ng mga larawan. At minsan, habang nag-e-explore siya, napadpad siya sa isang sementeryo, nahanap niya itong hindi mapakali. Biglang naputol ang pag-iisip niya ng isang babae, at sinabi niya na ang nakakatakot na kalikasan ng sementeryo ay kung bakit walang bumibisita dito maliban sa kanya. Pagkatapos ay ginulat niya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Wayne bago casual na isiniwalat na siya ay isang multo. Kinunan siya ng litrato ni Leo at pabirong nagkomento na kitang-kita niya ito, na ikinatawa nito ngunit muling iginiit na isa siyang multo bago mapaglarong tumalon sa kanya. Nagulat,
Nagising siya sa kanyang apartment, nalaman lamang na nawawala ang kalahati ng kanyang silid at ang gusali, ngunit napalitan ng isang napakalaking halimaw na nakaabang sa labas ng kanyang bintana. Dumating ang landlord at tuwang-tuwang ibinalita sa kanya na pinalayas na siya, dahil ang lugar ay naging high-end na hotel at tourist attraction dahil sa hitsura ng halimaw. Dahil wala siyang matutuluyan, nagpunta siya sa opisina ng Libra para matulog. Kinabukasan, napansin ni Esteban ang kanyang sitwasyon at casual na tinanong si Claude kung dapat nilang taasan ang kanyang sweldo, habang kinikilala na si Leo ay patuloy na nakakagawa ng maraming trabaho at nahihirapang magpadala ng pera sa bahay. Sa totoo lang, kahanga-hanga kung paano nabubuhay si Leo sa walang anuman kundi sa sobrang kahihiyan at pagkamuhi sa sarili. Sumang-ayon si Claude at ipinahayag na iminungkahi na niya ang ideya, ngunit tinanggihan lamang siya ni Leo. Iginiit na matatanggap lamang ang kanyang karaniwang bayad. Tila may plano siyang maging brokey habang buhay. Pinutol sila ni Xander sa pamamagitan ng casual na pag-upo sa ulo ni Leo at nagrereklamo tungkol sa kanyang kamakailang pakikipaglaban sa isang kalaban na, sa kabila ng tila pagiging isang tao, ay patuloy na nakikipaglaban kahit na nawalan ng ulo. Iniisip ni Esteban na ang insidenteng ito ay maaaring may kinalaman sa isang mapanganib na gamot na kilala bilang Angel Scale, na pansamantalang nagbabago sa pisikal na estado ng katawan, at nagtuturo kay Xander at Char na imbestigahan ang bagay na ito. Habang sila ay patuloy na nag-uusap, ang sonic speed na unggoy ay tumititig kay Leo bago ibinaba ang tingin nito, at si Xander ay napagtanto sa takot na si Leo ay tumigil sa paghinga, pilit niya itong nayuyugyug para subukang gisingin. Pinapahinga niya siya, at sa kabila ng pinakamahusay na pagsusumikap ng koponan, hindi nila natuklasan ang anumang mga lead sa Angel Scale na gamot, na iniiwan ang misteryo na hindi nalutas sa ngayon. Samantala, nakilala ni Claude ang isang babae na nagngangalang Keki, at magkasama silang nagtungo sa isang engranding mansyon sakay ng kanyang sasakyan. Habang naglalakbay sila, napansin nila ang kanilang kakaibang kapaligiran, at nagkomento siya na walang lugar na mas mapanganib kaysa sa susunod nilang pupuntahan. Pagdating nila sa labas ng mansyon, nakita niya si Korsakov, isang grandmaster na may pambihirang kasanayan, at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngunit tinanggihan ng lalaki ang kanyang babala at iginiit na lubos niyang alam ang panganib. Sabay silang pumasok sa kakaibang mansyon at sinalubong sila ni Danorlalil, isang kilalang-kilala na mahalagang amo sa kahaliling mundo. Agad siyang nagpatawag ng parang chess na game board na tinatawag na Pros Fair, na mas komplikado kaysa sa chess. Pinigilan siya ni Claude at tinanong kung plano niyang maglaro ng dalawang laro sa Pros Fair sa isang araw, ngunit kinumpirma ni Danorlalil na gusto niya, na parang hindi ito isang malaking bagay. Kaya, binalaan siya ni Claude na si Korsakov ay isa sa mga pinakadakilang pag-iisip ng sangkatauhan, at ito ay isang hindi mapapalitang pagkawala kung ang mahirap na taong ito ay mawawalan ng katinoan. Si Korsakov, gayunpaman, ay may kumpiyansa na tinitiyak sa kanya na naiintindihan niya ang mga pusta at hindi mabibigo sa laro. Sa pagpasok niya sa silid upang simulan ang laro, pinayuhan siya ni Claude na huwag maghangad ng isang checkmate, na nagdulot sa kanya na maguluhan sa payong ito. Bago ang laban, matapang niyang hiniling na bigyan ni Danorlalil ang kanyang bansa ng akses sa mga sandatang nuclear, kung saan siya ay sumasang-ayon kung tatagal si Korsakov ng 9 na oras sa laro. Gayunpaman, buong tapang niyang idineklara na kaya niyang magtiis ng 10 oras, dahilan para pagtawanan siya ni Keki. Hinihiling din niya na alisin ni Danorlalil sina Claude at Keki, dahil ayaw niyang mapunta sa publiko ang balitang ito. Siya ay sumang-ayon ngunit sinabi sa kanila na si Claude ay hindi isa na basta aalis, bago nagbabala na ang kabiguan ay magbubuwis ng kanyang buhay. Samantala, si Claude ay nagtapat kay Keki, na isiniwalat na siya ay minsang naglaro laban kay Danorlalil at bahagya lamang siyang nakapagpigil hanggang sa maubos ang oras. Sinabi niya sa kanya na ang pagiging komplikado ng laro ay patuloy na tumataas habang tumatakbo ang oras at walang paraan na ang taong ito, isang tao, ay tatagal ng ganoon katagal. Nagsisimula ang laro, at nakakagulat, si Korsakov ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa naisip niya. At nang malapit na ang laro sa pagtatapos nito, nanghina siya sa nalalabing 2 minuto at bumagsak sa lupa, alam na natalo siya. Naghahanda si Danorlalil na kunin ang kanyang buhay, ngunit namagitan si Claude at hiniling na ipagpaliban ang pagpapatupad hanggang matapos ang kanyang sariling laro.
Sumang-ayon si Denarlalil at itinaas ang mga pusta sa isang nakakapagod na 79 na oras na laban, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para humiling ng impormasyon sa mga pinagmumulan at ruta ng trafficking ng Angel Scale bilang gantimpala kung manalo siya. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Keki sa katakutan na si Denarlalil ay nag-set up ng parehong laro upang pagsamantalahan ang pagnanais ni Claude na iligtas si Korsakov, at pahabain ang laban para sa kanyang sariling pakinabang. Habang nagpapatuloy ang larong ito, sinisiyasat ni Denarlalil si Claude, nagtatanong kung bakit niya itinaya ang kanyang buhay para sa ganoong kritikal na impormasyon at ipinahayag na hiniling ni Korsakov ang kanyang kasawian. Siya ay nananatiling hindi nababahala dito, at ipinaliwanag na ang likas na mga kahinaan ng sangkatauhan ay kadalasang humahantong sa mga tao na kumilos ng walang paggalang sa sarili, ngunit walang anumang pag-urong or pagtataksil ang makakapagpabago sa kanyang mga prinsipyo or paraan ng pamumuhay. Nagpapatuloy ang laro, at sa kabila ng napakalaking pressure, matagumpay na natiis ni Claude ang 79 na oras na hamon at nagwagi. Totoo sa kanyang salita, ibinigay ni Denarlalil ang impormasyon sa Angel Scale at inilabas si Korsakov. Agad na ipinadala ni Keki ang intelihensya sa Libra, na magbibigay daan sa kanila na mag-organisa ng mga pagsalakay na matagumpay na magbubuwag sa network ng pamamahagi ng gamot. Sa mga sumunod na araw, gumugugol si Leo ng oras kay Wayana, ipinapakita sa kanya ang lahat ng mga larawang kinunan niya, at nakikinig siya ng may pagkaakit, na inamin na hindi siya umalis sa ospital sa loob ng 3 taon. Ang dalawa ay nagbabahagi ng isang tahimik ngunit makabuluhang koneksyon sa gitna ng kanilang hindi pangkaraniwang buhay. Kinabukasan, habang nakasakay sa tren, natagpuan ni Leo ang kanyang sarili na naliligaw sa pag-iisip, na nagmumuni-muni sa iba't ibang uri ng tao at halimaw na nakakaharap niya araw-araw. Napansin niya na ang ilang mga tao ay tila naglalabas ng nagniningning na liwanag, at ang kanilang iba't ibang presensya ay nagbibigay liwanag sa mundo sa kanilang paligid. Isang lalaking nagngangalang Blake ang humarang sa kanya ng isang nakagugulat na istatistika tungkol sa lungsod, at ipinaliwanag na 50% ng mga naninirahan dito ay mga halimaw, habang 20% ay may hindi kilalang pinanggalingan, at 25% ay mga tao. Naintriga at bahagyang nalito pagkatapos marinig ito, nag-aalangan siyang nagtanong tungkol sa natitirang 5%. Palihim na tumutugon si Blake na ang grupong ito ay hindi makikita ng regular na mga mata at lubhang mapanganib, na nag-iiwan sa kanya na hindi mapakali. Nang maglaon, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Libra upang mag-host ng isang masigla at magulong party, ngunit si Leo, nag-iisa, ay nakaupo na parang isang kaawa-awang talunan, pinapanood ang iba na parang umaasa siyang may magdadala sa kanya ng isang sesyon. Ang ilang mga tao ay nagtitipon sa paligid ng malaking lalaki sa tabi niya, na tinatawag na Patrick, at nagsimulang magtsismisan tulad ng mga kapitbahay mong Maraites. Ang taong iyon ay patuloy na nagyayabang tungkol sa kanyang sarili at biglang napansin na ang lahat ay nakikipag-usap sa kanya maliban kay Leo, na nakaupo doon na parang isang nawawalang tuta. Nagalit si Patrick dito at dinurog siya na parang ipis, dahilan upang tuluyang magsalita si Leo. Tinanong ni Claude kung ano ang problema niya, at sinabi ni Leo sa kanila na kamakailan, nakakita siya ng isang misteryosong figure, at pagkatapos ay nagbigay ito ng maliwanag na pula, hugis pakpak na liwanag. Habang patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang kwento, nagsimulang magtipon ang lahat sa paligid niya upang makinig. Nagsisimula siyang mahiya nang mapunta ang silid sa isang mahigpit na katahimikan. Ang buhay na kapaligiran ng party ay naglaho sa isang iglap habang ang lahat ay mapilit na kinulit siya para sa kumpirmasyon ng kanyang nakita, kahit na gumawa ng isang pulang bagay para sa paghahambing. Ang kanyang social skills ay di ganun kaayos at kahit pader ay ayaw siyang kausapin. Tahimik na ipinaalam sa kanya ni Xander na hindi ordinaryong nilalang ang kanyang nasaksihan, at posibleng isa itong vampira, dahilan upang muntik nang mabasa sa pantalon si Leo. Ipinahayag ni Claude na kailangang makipag-ugnayan kaagad sa isang espesyalista upang malaman ang higit patungkol sa misteryosong vampira, na nagpapahina sa naunang kaguluhan ng grupo, at sinimulan nilang magplano ng kanilang diskarte sa pakikipaglaban kung makaharap nila ito. Gayunpaman, tiniyak ni Esteban sa kanila na tiyak na darating ang espesyalista sa lalong madaling panahon at makakapagpahinga sila. Nagtataka,
Lumingon si Leo kay Xander at nagtanong tungkol sa tinatawag na espesyalista na ito, at maging siya ay mukhang naiinis habang ipinapaliwanag niya na ang espesyalista ay walang iba kundi si Abraham, na kilala rin bilang Lucky Abraham. Ipinaliwanag niya na si Abraham ay isang kilalang dalubhasa sa bampira at dating tagapayo ni Claude, at idinagdag na ang kanyang kapalaran, or sa halip ang kaguluhan na sumunod sa kanya, ay maalamat. Sa lalong madaling panahon, naranasan ito ni Leo nang gawin ni Abraham ang kanyang dramatikong pagpasok, na nagdulot ng agarang kaguluhan. Pagkatapos ay sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga, tinawag si Xander, na nagdulot muli ng kaguluhan sa mga lansangan. Narinig siya ni Xander at Leo nang lumabas sila sa supermarket at nakatayo doon na nagyelo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pang-iinsulto at pag-atake kay Xander, na aksidenteng naging sanhi ng pagbangga ng isang malapit na truck. Ang mga tipak ng salamin ay lumilipad patungo kay Xander at tumama sa kanyang noo, habang ang isang piraso ng metal ay tumama sa ulo ni Leo, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Lumapit si Abraham sa kanila at sinubukang makipag-usap, ngunit wala itong silbi. Nang maglaon, sa opisina ng Libra, walang pakialam na nagkomento si Claude na inaasahan na nila ang kanyang pagdating, at nang marinig ito, nagulat si Abraham dahil hindi niya ipinaalam sa sinuman ang kanyang mga plano. Ipinaliwanag ni Claude na ang naunang kaguluhan sa paliparan ay isang maliit na palatandaan ng kanyang kaakit-akit at magulong personalidad. Napangiti si Xander at tinanong si Leo kung naiintindihan na niya ngayon ang palayaw ni Abraham, at kung bakit kakaiba ang naging reaksyon ng team nang marinig ang pagdating niya. Si Leo, na hawak ang masakit na ulo, ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Kapansin-pansing ipinakita ni Abraham ang isang naputol na braso na nakahawak sa isang piraso ng papel at ipinaliwanag ang koneksyon nito sa Elder 13, isang grupo ng napakalakas at walang hanggang mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa pag-regenerate at halos hindi nasasaktan. Pagkatapos ay ikinwento niya ang isang malagim na engkwentro sa kanila na humantong sa isang malaking bilang ng mga nasawi. Iniisip ni Abraham na ang papel ay maaaring naglalaman ng kanilang mga tunay na pangalan, at hiniling kay Leo na basahin ito gamit ang kanyang mga espesyal na mata. Habang sinusubukang i-decipher ni Leo ang masalimuot na teksto, nabigla siya sa mga pangitain ng nagliliyab na apoy at kumikislap na liwanag, na pansamantalang nag-freeze sa kanya. Determinado na ipagpatuloy ang investigasyon, nagtungo sina Abraham, Xander, at Leo sa Eternal Nothingness, isang bawal at masamang lokasyon. Huminto sila sa Central Station, na matatagpuan sa itaas ng gitna ng Helm Slot. Inutusan ni Abraham si Leo na gamitin ang kanyang mga mata ng maingat at pagkatapos ay binabalaan siya na ipikit ang kanyang mga mata sa unang senyales ng panganib, or sa isip, sa pinakahuling sandali. Kapag si Leo ay tumitingin sa kailaliman, ang vision ay nagiging sanhi ng kanyang mga mata na pumutok ng masakit, na nagiiwan sa kanya na nasugatan. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, ibinunyag niya kay Abraham na higit pa sa 13 entity ang nakita niya sa loob ng abyss. Samantala, nakipag-ugnayan si Gilbert kay Claude upang iulat na ang kapulisan ay humingi ng tulong sa Libra sa paglaban sa mga lahi ng dugo ng Elder Class, habang sina Keki at Esteban ay nagmamadaling pumunta sa istasyon, na hinarap ang mga likhang ghoul ng bampira sa isang matinding labanan. Sa kanilang husay at katumpakan, mabilis nilang tinapos ang mga ghouls ng madali. Itinala ni Char ng buong laban at ini-stream ito kay Claude, na nagbibiyahe pabalik upang sumali sa kanila. Ang panunood ng footage ng patuloy na pakikibaka ay pumupuno sa kanya ng matinding galit, tulad ng isang taong napilitang manood ng muling pagpapalabas ng palabas na kinaiinisan nila sa ika-12 magkasunod na pagkakataon. Bagamat tiniyak sa kanya ni Esteban na darating ang tagumpay pagdating ng panahon, gusto niyang kumilos kaagad. Tamang-tama ang timing ng kanyang paglipat sa isang dumaraan na tren, tumalon siya mula rito at nagsagawa ng makapangyarihang pamamaraan upang talunin ang bampirang Tonya. Pagkatapos ay hinarap niya ang isa pang bampira na tinatawag na Vic, na nabigla sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan bago siya tinatakan. Samantala, pinapanood ni Claude at ng iba pa ang labanan sa pamamagitan ng footage, at sinabi niya kay Leo na, sa kanyang paningin, dapat niyang makita rin ang kahinaan ng bampira. Pagkatapos ng labanan, pumunta siya at nakipagkita kay Wayana at pinag-isipan ang kakaibang katangian ng kanilang kaligtasan, iniisip kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa kanya at sa iba pa.
Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng Libra, ang kanilang aura ay nag-aalab sa walang humpay na determinasyon. Napagtanto niya na laging may pag-asa, kahit nasa pinakadesperadong mga pangyayari. Ang kanyang isip pagkatapos ay bumalik sa kanyang naunang pakikipag-usap kay Blake, na nagtanong kung nakikita niya ang natitirang 5% ng populasyon. Ang misteryosong pahiwatig ni Blake tungkol sa isang mas malalim na katotohanan, at ang mungkahi na maaaring alam na ni Leo ang kanyang sariling pagkakakilanlan ay nag-iiwan sa kanya ng pag-iisip sa kahalagahan nito. Nang maglaon, binisita ni Leo ang silid ng ospital ni Wayana upang makitang walang laman ito. Nag-aalala at nababahala, hinanap niya ito ngunit sa huli ay natagpuan niya ito sa isang sementeryo. Hinihimok niya itong bumalik sa ospital, ipinaliwanag na ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit tumanggi siya, hindi natitinag ang kanyang desisyon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Blake kay Fembo at ipinakilala ang kanyang kaibigan, ang misteryoso at makapangyarihan na hari ng kawalan ng pag-asa. Kinaumagahan, halatang galit si Wayana habang nagbabasa ng libro, na iniwan si Leo na nalilito at iniisip kung siya ba ang may kasalanan. Inuulit niya sa kanyang isipan ang mga naunang pakikipag-ugnayan nila, sinusubukang tukuyin kung ano ang maaari niyang nasabi or mali. Kapag lalo siyang nagsasalita, mas lalo itong nagiging bad mood. Sinusubukang humingi ng tawad ni Leo para sa paghinga ngunit tila mas naiinis pa si Wayana. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nabigo siyang matukoy ang anuman, na nag-iiwan sa kanya na lalong nababalisa. Nang maglaon, kapag lumabas siya kasama si Xander, siya ay patuloy na nababalisa, at si Xander, na napansin ang kanyang maligalig na kilos, ay sinubukan siyang pasayahin sa pamamagitan ng pagmumungkahi na kumuha sila ng makakain. Gayunpaman, iginiit ni Leo na hindi nila maaaring ipagsapalaran na mahuli sa kanilang nalalapit na pagpupulong kasama ang iba pang koponan. Hindi pinahinto ni Xander ang motor, at ang dalawa ay nagkaroon ng kaunting pagtatalo, kung saan inuuna ni Xander ang pagkain kaysa sa pagiging maagap at determinado si Leo na manatili sa schedule. Kinokontrol ni Leo ang kanyang mga mata at sinubukan niyang lumingon sa direksyon ng kanilang daan, na naging sanhi ng galit ni Xander sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang mainit na debate ay biglang naputol nang bumagsak sa kalye ang isang napakalaking parang halimaw na machine barrel, na sinira ang isang malaking truck sa malapit at pinapansin sila. Ang dalawa ay halos hindi makaiwas sa unang kaguluhan, at habang ang makina ay lumalapit, sila ay nagmamadaling humakbang upang makatakas. Ang makina pagkatapos ay nagiging sanhi ng isang kalapit na truck na sumabog, na may mga debris na lumilipad kung saan-saan at ang mga nanunood ay tumatakas sa takot. Si Leo ay kumapit sa kanilang scooter para sa kanyang mahal na buhay, habang si Xander ay nagpupumilit na ay navigate ang magulong lansangan. Kung si Leo ay hindi tulad ng isang walang magawang gulo, marahil ay maswerte silang makatakas sa bangungot na ito. Sa kalaunan, nawala ang pagkakahawak niya at nalaglag, na nasabit sa gilid ng nasirang truck. Sa kanyang kakilakilabot, agad itong nakakuha ng atensyon ng walang iba kundi si Allegra, isang makapangyarihan at sirasirang antagonist na bumaba mula sa kanyang napakalaking sasakyan na may masamang ngiti. Samantala, binisita ni Claude at Abraham ang isang lalaking may puting buhok na tinatawag na Dog Hummer, na bumati sa kanila ng magkahalong sorpresa at mainit na pagtanggap. Medyo matagal na rin simula noong huli nilang pagkikita. Ang masayang reunion ay panandalian habang mabilis na binanggit ni Abraham ang pagbabalik ni Dog, at ang paghahayag na ito sa una ay nabigo upang pukawin ang anumang reaksyon mula kay Dog, na mukhang walang alaala sa kanya. Gayunpaman, nagbabago ito kapag si Deldro, ang isa pang entity na nakikibahagi sa katawan ni Dog, ay lumabas at humingi ng higit pang impormasyon. Nagpaliwanag si Abraham, na nagpapaliwanag na malamang na nilayo ni Allegra na kunin muli ang mga ito at naisagawa na ang kanyang mga plano. Bumalik sa kalye, tuwang-tuwang kinukuha ni Allegra si Leo, niyakap siya ng mahigpit habang nagsasalita na parang isang kakalabas lang sa mental. Pagkatapos ay sinimulan niyang masigasig na ilarawan ang kanyang baluktot na pananaw ng perpektong kapareha, ikinwento kung paano niya pinagsama si Deldro kay Dog upang lumikha ng kanyang perpektong kasintahan. Ipinaliwanag niya, na may nakakabagabag na kagalakan, kung gaano siya hindi nasisiyahan sa hitsura ni Deldro at kung paano siya nagsumikap na gawin itong mas kaakit-akit. Ang babae ay may mga isyu sa commitment, kaya't siya ay nakatuon sa pagbabago ng mga mukha ng mga tao tulad ng isang masamang plastic surgeon.
Si Leo, na labis na natakot, ay kinakabahang nag-isip kung balak niyang gamitin siya bilang isang bihag or pagsamantalahan ang kanyang natatanging kapangyarihan. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ng isang trabahador ang kanyang mga pagpapalagay, na nagpahayag na hindi niya kailangan ng pagkilos dahil babawiin niya sina Dog at Deldro sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Habang nangyayari ang kaguluhan, dumating si Claude sa eksena kasama sina Dog at Deldro, at nakita si Allegra. Nagsimulang alalahanin ni Dog ang mga fragment ng kakaiba at nakakalula na mga eksperimento na ginawa niya sa kanya. Ang kanyang galit ay kumulo, at siya ay nag-transform sa kanyang bagong anyo, na tinawag si Deldro upang balutin siya ng isang proteksyon na kalasag na pinalakas ng galit. Tinangka niyang suntukin ang sasakyan, para lamang makitang masyadong matibay ito at ang kanyang mga pagsisikap ay ganap na walang silbi. Tingnan mo itong talunang tao ito na sumusuntok sa isang truck na parang masama ang pakiramdam. Sa kabila ng pangangasiwa upang pansamantalang ihinto ang kanyang pag-unlad, si Dog ay napaatras ng may sapat na puwersa upang mataboy ang isang superhero. Naaliw sa nangyari, ibinalik ni Allegra ang kanyang atensyon kay Leo, na kinulit siya ng mga invasive na tanong tungkol sa kanyang buhay pag-ibig dahil ang kanyang sariling buhay ay nasa malapit ng katapusan ngayon. Tinatanong niya kung may kasintahan siya or kahit na crush, at kapag nag-aalangan or awkward ang mga sagot niya, itinuring niya itong lubos na mapurol at hindi kawili-wili. Ang kanyang track ay biglang umugang muli, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtugis kay Dog at Deldro nang may panibagong determinasyon na ibalik ang kanyang madilim na pag-iibigan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ng maliit na unggoy na ipuslit ang isang aparato sa komunikasyon kay Leo, na nagpapahintulot kay Esteban na maghatid ng isang coordinated na plano sa kanya. Pagtagumpayan ang kanyang unang takot, maingat na nakikinig si Leo sa mga tagubilin ni Esteban na dapat niyang kontrolin ang truck at gabayan ito patungo sa kanilang itinalagang lokasyon. Tinatawag ang bawat onsa ng lakas ng loob, matagumpay niyang mananiibra ang napakalaking sasakyan, na humahampas sa mga hadlang na may nakakagulat na kasanayan. Habang papalapit siya sa punto ng pagtatagpo, inalis ni Keki ang mga kahangahangang nilikha na nagbabantay sa truck, habang ginagamit ni Esteban ang kanyang mga kakayahan na nakabatay sa yelo upang i-freeze ang mga gulong, na pinipigilan itong makakuha ng karagdagang momentum. Huminto ang sasakyan, na lumikha ng pagkakataon para kumilos si Claude. Sa hindi nagkakamali na tiyempo, sinasamantala niya ang pagkakataong ilunsad ang truck sa himpapawid. Si Dog at Deldro, na kinikilala ang pagkakataon para sa isang mapagpasyang pag-atake, ay naghahanda para sa isang huling pag-atake. Mabilis na tinasa ni Dog ang kanilang pinagsamang lakas at napagtanto na hindi ito sapat upang ganap na sirain ang truck, na hinihimok si Deldro na ituon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang napakalaking suntok. Pagkatapos, pinaghandaan niya ang epekto. Si Deldro, sa una ay nag-aalangan at nag-aalala tungkol sa potensyal na panganib kay Dog, ngunit sa huli ay sumunod. Ang dalawa ay nagpakawala ng isang hindi pangkaraniwang pag-atake, na pinawi ang napakalaking sasakyan sa isang kamanghamanghang pagsabog. Ang kalangitan ay puno ng mga fragment ng nawasak na truck, umuulan ng mga debris sa lugar at nagdudulot ng malawakang pinsala. Habang bumabagsak ang mga debris, si Leo ay nahuli sa kinahinatnan, na bumagsak sa lupa. Nang tila na siya ay maaaring bumagsak, sumulpot si Charn at sinalo siya sa himpapawid, at naglanding ang dalawa sa isang makeshift net na ginawa mula sa dugo ni Xander. Nang maglaon, sa ospital, nakita ni Leo si Wyan ang ngunit nag-aalangan na lumapit sa kanya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Habang inaalala niya ang mood niya kanina, tulad ng kaawa-awang talunan, nagtago siya sa likod ng isang sulok at tahimik na pinapanood siya saglit bago nagpas siyang umuwi. Sa paglabas, tumanggi ang unggoy na sundan siya, na lalong nagpadagdag sa kanyang pagkairita. Matapos ang tila walang hanggan, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na aanyayahan si Wyan na manood ng isang pelikula kasama niya. Sa kanyang kaluwagan, sumang-ayon siya, at lumabas sila ng magkasama upang manood ng isang comedy film. Bagamat ang pelikula ay nagiging sanhi ng pagtawa ng lahat sa manunood, si Wyan ay nagsimulang umiyak ng walang dahilan. Nag-aalala, humingi ng paumanhin si Leo at ipinaliwanag na ang pelikula ay nagparamdam din sa kanya na umiyak dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang pamilya. Ipinagtapat ni Leo ang kanyang pagkakasala sa patuloy na pag-aalala sa kanyang kapatid, at tinawag ang kanyang sarili na kaawa-awa dahil sa pagpayag nitong gumawa ng ganoong sakripisyo para sa kanya.
Dahil sa kanyang kahinaan at pagkahabag, tiniyak ni Wyanna sa kanya na siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ay umupo siya ng mas malapit sa kanya, na parang kailangan pa iyon, at marahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanya, nag-aalok ng isang nakakaaliw na yakap na nagpapagaan sa kanyang nababagabag na puso. Gayunpaman, tiyak na siya ang uri ng lalaki na kailangang maging talunan sa buong buhay. Habang bumibili si Leo ng ilang burger at naghahanda na tumawid sa mataong kalye, bigla niyang nakita ang isang lalaki na nabangga ng truck. Naalarma at labis na nag-aalala, nagmamadali siyang lumapit upang tingnan ang nasugatan na lalaki, inaasahan ang pinakamasama. Sa kanyang pagtataka, ang lalaki ay mukhang ganap na walang pinsala. Kapag tinanong niya siya tungkol dito, ang estranghero ay walang pag-aalinlangan na nagpapaliwanag na ang kanyang buto ay ganap na naiiba mula sa isang tao, na nagiging dahilan para sa kanyang maliwanag na katibayan. Mukhang iba ang hitsura nito, at maganda sigurong magkaroon ng mga buto na mas gumagana kaysa sa preno ng tsuper ng truck. Pagkatapos, binago ng estranghero ang paksa at sabik na humingi ng burger kay Leo, na nagpaisip sa kanya kung anong uri ng balangkas ang nakaligtas sa isang truck at nagugutom pa rin sa fast food. Samantala, ang mga driver ng truck, sina Ling at Roger, ay lumabas sa kanilang sasakyan, kitang-kitang nabalisa at malakas na nagrereklamo tungkol sa kawalang ingat ng lalaking tumatawid. Upang maging patas, ang kanilang truck ay malamang na nagkaroon ng mas maraming pinsala kaysa sa kanila. Ang tensyon ay nananatili sa hangin habang ang estranghero ay patuloy na nagpipilit sa isang burger, hindi pinapansin ang pagkainis ng driver. Upang mabawasan ang tensyon, si Roger, na nagbuntong hininga, ay nag-aatubili na nag-alok sa estranghero ng kanyang kalahating kinakain na burger, at ang estranghero ay sabik na tinanggap ito, tulad ng isang sakam na hayop. Sino ang mag-aakala na ang kapayapaan ay maaaring ipagpalit sa kalahating kinakain na cheeseburger? Maya-maya, dumating si Leo sa opisina ng Libra kung saan naiinip ding naghihintay si Xander para sa mga burger. Sa sandaling ibigay niya ang mga ito, nagsimulang kainin ni Xander ang pagkain ng walang pagpipigil, na parang hindi siya kumain ng ganitong pagkain sa loob ng madaming siglo. Sa pagitan ng mga kagat, binanggit niya kung paanong ang mga pangunahing fast food chain lamang ang nakaligtas sa Great Collapse, at idinagdag na ang mga balot ng burger ay hindi na nagtatampok ng mga nakaprint na larawan dahil ang mga nilalang ng outer world ay hindi gusto ng mga tagalabas na kumakain ng kanilang pagkain. Nagbubunga ito ng talakayan tungkol sa mga taong outer world sa pagitan ng dalawa, at si Xander ay nagpapaliwanag na madalas silang tinitingnan ng mga tao bilang mga halimaw. Ang pag-uusap na ito ay nananatili sa isip ni Leo, at binanggit niya ito kay Wyanna mamaya. Siya ay sumasalamin sa mga paghihirap at hindi pagkakaunawaan na nagpapakita, kapag ang iba't ibang mga species ay sumusubok na mabuhay at makipag-usap, na itinatampok ang mga hamon na kinakaharap ng mga nilalang ng outer world. Ang mga tao ay hindi maaaring sumang-ayon sa pinya sa pizza, at isipin ang paghahambing ng mga interdimensional na nilalang sa parehong lugar. Matapos makipag-usap sa kanya, himalang nakilala ni Leo ang estranghero at napansin niya sina Martin at Roger na naghahatid ng mga burger sa kanya. Isinapuso ng dalawang taunang driver na ito na gawing side hustle ang pagiging highway robbery. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang sinisingil nila ang estranghero ng nakakabaliw na presyo para sa pagkain. Pagkaalis ng mga driver, itinuro niya sa kanya na ang perang ginastos niya ay maaaring bumili siya ng mas maraming burger sa ibang lugar. Kinilala ito ni Nelson ng may kalmado na tono, at ipinaliwanag na hindi siya makakabili ng mga burger sa kanyang sarili at nagpupumilit na makahanap ng mga taong handang tumulong sa kanya nang hindi siya sinasamantala. Naantig sa kanyang kalagayan, nagpa siya si Leo na pumasok at nagsimulang bumili ng mga burger para sa kanya sa isang patas na presyo. Mabilis na bumuo ng pagkakaibigan ang dalawa sa pagitan ng burger at fries. Sa mga susunod na araw, marami silang oras na magkasama, kumakain at nagbubonding sa kanilang mga pinagsaluhan na pagkain. Naging mas malapit sila, at isiniwalat ni Nelson ang kanyang malungkot na nakaraan at mga paghihirap. Sa isang ganoong pag-uusap, ibinahagi niya na siya or ang kanyang ina ay walang anumang alaala sa isa't isa, isang paghahayag na nagdaragdag ng isang mapait na layer sa kanilang bagong pagkakaibigan. Samantala, sina Martin at Roger ay nahaharap muli sa problema habang pinapahiya ni Roger ang kanyang sarili sa panahon ng pagtatalo.
Nagsuot ng gas mask si Martin para harangin ang amoy ng sitwasyon, at habang nagmamaneho, hindi sinasadyang muli nilang nabangga si Nelson. Ang dalawang NPC na ito ay nag-iisang pinapanatili ang mga insurance company ng kotse sa negosyo. Naiinis at galit, sinimulan ni Roger na pahirapan ang kawawang lalaki na parang kasalanan niya, hindi pinansin ang mga protesta ni Martin at sinubukan siyang pigilan. Habang lumalaki ang sitwasyon, namumula ang katawan ni Nelson, at nagpakawala siya ng malakas na pagsabog ng mga spores na nagiging sanhi ng pagbagsak ng lahat sa paligid. Si Roger, dito na nagpapatunay na ang kawalang isipan ay talagang ang tanging bagay na kumakalat ng mas mabilis kaysa sa mga spores. Protektado ng kanyang gas mask, mabilis na hinawakan ni Martin si Roger at tumakas sa eksena. Nagtataka na noong sinabi ni Nelson na siya ay isang fungi, hindi niya napagtanto na literal niyang sinadya ito. Kinabukasan, hinihintay ni Leo si Nelson ngunit lalong nag-aalala kapag hindi siya nagpakita. Samantala, ipinaalam ni Charn kay Esteban ang tungkol sa isang misteryosong insidente ng pagkahimatay at amnesia noong nakaraang gabi, kung saan biglang nawala ng alaala ang mga tao sa nakalipas na 13 oras. Nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Leo kung maaaring sangkot si Nelson at hinanap siya. Matapos maghanap ng walang pagod, sa kalaunan ay nahanap niya siya, ngunit siya ay nagpapakita na nababalisa at nalilito nang hindi maalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Bago pa lubusang pagdugtungin ni Leo ang lahat, biglang sumulpat si Martin, pinawalan sila ng malay at dinukot silang dalawa ni Nelson. Dahil kapag may pag-aalinlangan, ang pinakawalang isip na mga kriminal ay laging pumupunta para sa plano, sa pagdukot at pagpapahirap. Si Martin, kasama si Roger sa kanyang tabi, ay itinali sina Leo at Nelson sa isang marumi, madilim na espasyo at patuloy na pinapahirapan si Nelson ng walang awa. Sa kanyang bahagi, ibinunyag niya na ang pulang anyo ni Nelson ay naglalabas ng mga spore na may kakayahang burahin ang mga alaala ng mga kamakailang kaganapan, at planong samantalahin ang kakayahang ito para kumita, umaasang money ang mga spore at makakatakas sa kanyang dumaraming problema. Nagtataka si Leo na ito ang pinakamagulong get-rich-quick scheme na narinig niya. Habang nagsisimulang mamula muli si Nelson, kahit papaano ay nakabangon siya at nakumpirma ang teorya ni Martin. Nagpupumilit si Nelson na sugpuin ang mga spores, ayaw niyang mawala ang mahahalagang alaala niya tungkol sa kanya or ang mga sandaling magkasama silang kumakain ng burger. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, walang humpay na ipinagpatuloy ni na Martin at Roger ang kanilang pag-atake, at ginamit ni Leo ang kanyang mga mata upang pansamantalang ihinto ang dalawa. Ngunit si Martin, na galit, ay hinampes siya ng pamalo. Nag-trigger ito ng labis na galit ni Nelson, na nagdulot sa kanya ng ganap na pagbabago at pagpapakawala ng napakalaking pagsabog ng mga spores, na nagreresulta sa isa pang malawakang insidente ng amnesia. Sa pagkakataong ito, binubura nito ang mga alaala sa nakalipas na 2 linggo para sa lahat ng apektado. Pagkaraan ng ilang araw, nagising si Leo sa isang ospital, makalipas ang mga araw ngunit hindi nasaktan, at pinalabas kaagad pagkatapos, nakaramdam ng kakaibang emosyonal na bigat na hindi niya lubos na maisip. Siya ay likas na umorder ng mga burger. Habang hawak niya ang 2 burger sa kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng biglaang pag-alon ng hindi maipaliwanag na emosyon at naluluha. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit, napipilitan siyang bumili ng 2 burger, na parang ginagabayan ng ilang walang malay na koneksyon. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpat si Nelson, tumatakbo palapit sa kanya sa karaniwang sigasig, at parang sinadya ito ng tadhana, nabangga na naman siya ng truck. Nagsisimula ng magmukhang kontrabida talaga si Truck Kun sa palabas na ito, at kapansin-pansing hindi nasugatan, pinawi niya ito at agad na humingi kay Leo ng isa sa mga burger. Natama ng labis na pakiramdam ng déjà vu, ibinigay ni Leo ang burger. Nagpas siyang huwag magtanong sa kakaiba ngunit nakakaaliw na pamilyar sa sitwasyon. Nang maglaon, binisita niya si Wayana at napansin ang isang lalaki na malabo niyang natatandaang nakita sa subway, at ipinakilala niya ito bilang kanyang nakatatandang kapatid habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Blake kay Leo. Naiintriga sa kanilang dalawa, natutuklasan niya ang kanyang sarili na lalong nakikiusyoso tungkol sa kanilang koneksyon at kung ano ang mga lihim na maaaring taglayin ng kanilang ibinahaging nakaraan.
Nagkikita sina Leo at Blake para sa tanghalian, kung saan maingat na binabanggit ni Leo ang paksa ng sakit ni Wayana, na gustong malaman ang higit patungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Blake na mahina ang puso niya, at agad na namutla ang mukha nito habang naaalala niyang dinala siya sa isang pelikula kanina, kumpleto sa mga jump scare at malalakas na pagsabog. Biglang napalitan ang usapan ng si Vivian, na dumaan sa table nila, ay aksidenteng natapon ng kape. Sa halip na tumalsik kay Leo kaagad, aasahan ng isang tao na mabubuhos sa kanya ang likido, ngunit ito ay misteryosong tumitigil sa himpapawid ng ilang sandali bago siya tuluyang nabasa. Nagulat, tumingin siya kay Blake, na humihingi ng paumanhin, na inihayag na mayroon siyang psychic powers at ipinaliwanag na sinubukan niyang pigilan ang pagbuhos ng kape sa kanya, ngunit hindi niya ito mapigilan ng matagal. Sa kabila ng sakuna, siya ay naiwang hanga sa mga kakayahan ni Blake. Nang maglaon, sa libra, napansin ni Leo ang isang hindi pangkaraniwang katahimikan sa opisina, at mas kainahinala, nawawala si Xander. Karaniwan, siya ay isang magulo na sinusubukang umatake kay Claude sa arm wrestling or nagbabahagi sa perpektong burger, ngunit hindi ngayon. Nang magsimulang mag-isip si Leo kung ano ang maaaring humadlang sa kanya, tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang dulo ng linya, si Xander ay agad na humingi ng tulong kay Claude, na ipinaliwanag sa mga dramatikong termino na siya ay nabihag at nahaharap sa tiyak na kasawian kung hindi makikialam si Claude, bago biglang ibinaba ang tawag. Palihim niyang binanggit na ang ilan sa mga pinakamapanganib na individual ay naimbitahan sa lokasyon kung saan siya banihag. Pagdating ni Claude at Leo sa destinasyon, dinala sila sa isang underground arena na puno ng dagandong na pulutong. Hinarap ni Claude ang isang lalaking nagngangalang Osmaldo, na hinihiling na malaman kung nabayaran na ang kanyang utang. Tumugon si Osmaldo sa isang mahiwagang kasabihan, ito ay ganap na nakasalalay sa kinalabasan ng gabi. Bago pa makadiin si Claude, hinawakan siya ng karamihan at itinulak sa ring. Ang boses ng announcer ay lumalakas sa arena, na naglalatag ng mga panuntunan ng kaganapan, walang armas ang pinapayagan, lahat ng laban ay one-on-one, at ang tagumpay sa arena ay magbibigay kay Claude ng pagkakataong makita si Xander. Ang unang kalaban ni Claude ay inanunsyo bilang si Rigor, isang malakas na manlalaban, ngunit bago magsimula ang laban, si Rigor ay inatake ni Jeros, isang mabangis na manlalaban na may kakaibang hilig na patumbahin ang mga kalaban bago tumunog ang bell. Pumunta si Jeros sa ring para labanan si Claude. Si Xander, na nanunood mula sa malayo, ay humihingi ng medikal na atensyon para kay Rigor, ngunit kalmadong tiniyak ni Osmaldo sa kanya na si Jeros ay isang propesyonal na alam ang kanyang mga limitasyon at tatapusin si Claude. Si Xander, hindi kumbinsido, ay sumagot na habang maaaring magpakita siya ng pagpigil, maaaring hindi kay Claude. Totoo sa kanyang reputasyon, madaling pinabagsak ni Claude si Jeros, na halos hindi pinagpawisan. Naghiyawan ang mga tao nang ipahayag ang kanyang tagumpay, ngunit ipinaalam sa kanya ni Osmaldo na ang gabi ay malayo pa at kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Samantala, lumilibot si Leo sa arena, naghahanap ng anumang palatandaan ni Xander. Sa kanyang paghahanap, nakita niya si Rigor, na nagkamalay at, napagkakamalang kaibigan siya ni Xander, nagsimulang magreklamo tungkol sa mga sali-salimuot ng bare knuckle na pakikipaglaban. Mabilis nitong napagtanto ni Leo na ang buong sitwasyon ay isang setup na isinaayos ni Xander, na malamang na mas maraming utang sa mga tao kaysa sa mga fries sa isang fast food na lugar. Ipaubaya sa kanya na gawing personal na ahensya ng pangungulekta ng utang ang isang underground fight club. Tiniyak sa kanya ni Rigor na ang karamihan sa arena ay hindi uhaw sa dugo ngunit masigasig lamang tungkol sa sining ng bare knuckle na pakikipaglaban. Bumalik sa ring, si Claude ay patuloy na nag-aararo sa mga kalaban ng walang tigil na parang bulldozer. Habang nagpapatuloy ang laban, lalong nagiging hindi mapakali si Xander, na nag-iisip ng malakas kung nasisiyahan si Osmaldo sa pinapanood niya sa ngayon. Ngunit sa halip na sumagot, hindi inaasahang tumalon si Osmaldo sa ring mismo, na nagbigay ng direktang hamon kay Claude. Ipinahayag ng tagapagbalita na kung ang may-ari ng arena ay pumasok sa ring, ang mga pusta ay itataas, ang pagmamay-ari ng arena mismo ay nasa linya na ngayon. Nagsimula sina Claude at Osmaldo ng matinding labanan, na ang huli ay mabilis na napagtanto na ang lakas ni Claude ay napakalakas. Habang naghahanda si Claude,
Umatake siya ng isang mapangwasak na suntok na naging sanhi ng pagsabog ng ulo ni Uzmaldo, na nagpapakita na siya ay isang puppet lamang para sa Bloodbreed. Natutuwa ang Bloodbreed tungkol sa paggamit kay Uzmaldo para sa libangan at hindi siya nito kinokontrol. Matapos ihagis si Claude sa bakod ng may napakalaking puwersa, ang Bloodbreed ay biglang naglaho tulad ng pagpapakita nito, na iniwan ang karamihan ng tao na natulala. Kalaunan ay nagpasalamat si Xander kay Claude sa pagligtas sa kanya, nag-iikot ng isang pinalaking kwento tungkol sa kung paano tumakas ang mga masasamang tao sa takot pagkatapos masaksihan ang galing ni Claude sa pakikipaglaban. Si Leo, na inis sa kanyang tahasang kasinungalingan, ay nagbabanta na ilalantad ang katotohanan. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagod ni Claude at naglunsad ng sarili niyang pag-atake, umaasa na sa wakas ay makakaisa siya. Gaya ng inaasahan, madaling nag-counter si Claude at natalo siya muli, na labis na ikinagulat ni Leo. Ang pag-iisip ni Xander na kaya niyang talunin si Claude ay parang isang lamok na nag-iisip na kaya nitong pabagsakin ang isang leon, na ito ay tila nagiging delusional lamang. Nang maglaon, inalok ni Leo si Blake na sumakay pa uwi, at pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa Halloween. Ibinahagi ni Blake ang isang anekdota, binanggit na kung saan siya nanggaling, walang mga candy or pagdiriwang ng maligaya. Sa halip, naniniwala ang mga tao na ito ang panahon kung kailan nagpapakita ang mga espiritu at mga nasawi. Pinukaw nito ang pag-uusisa ni Leo, ngunit pinili niyang huwag tanungin ang higit pang mga detalye. Habang ibinababa niya si Blake, ang huli ay tumungo sa isang madilim na silid kung saan nagtitipon si Fembo at ilang iba pa. Sa isang pilyong ngiti, ibinalita niya na oras na niya, na sinalubong lamang ng mga nilalang mula sa grupo ng sabay-sabay, na hudyat ng pagsisimula ng isa pang misteryosong kaganapan. Magkasamang nakatayo sina Leo at Blake, nanunood ng isang detalyado at insightful na video presentation na sumasalamin sa mga kaganapan ng Great Collapse. Ang video ay nag-aalok ng isang malalim na presentasyon kung paano ang sakuna ay nagpakawala ng hindi maisip na pagkawasak sa magkabilang mundo, at itinatampok ang kahangahangang pakikipagtulungan ng mga bihasang caster mula sa parehong mga dimensyon na nagsama-sama upang maiwasan ang higit pang pagkawasak. Habang umuusad ang video, ang malungkot na tono nito ay binibigyang diin ang bigat ng sitwasyon at ang napakalaking hamon na kinakaharap ng mga sangkot sa pag-iwas sa mas malalaking sakuna. Samantala, ginugugol ni Xander ang kanyang oras sa pagpapakasaysa sa kanyang karaniwang mga aktibidad na nagpapasaya sa sarili, na kinabibilangan ng labis na pagsusugal, pagkain ng junk food, at walang humpay na paghabol sa mga kababaihan na may halos nakakatawang determinasyon. Kung may audition lang para sa role na Worldsman Loser, mananalo siya. Lalo siyang nahuhumaling sa isang napakagandang babae na nagtatrabaho sa isang fast food restaurant. Natulala sa kanyang alindog at kagandahan, sinimulan niyang pumunta sa tindahan araw-araw, walang kahihiyang ginugulo siya sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghingi ng numero ng kanyang telepono, ngunit tinanggihan siya nito nang hindi nag-iisip. Kung ang pagiging talunang lalaki ay isang Olympic sport, mag-uuwi siya ng ginto sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang patuloy na pagbisita sa restaurant, kasama ng kanyang labis na pagkain sa hindi masustansya na fast food, ay nagreresulta sa isang kapansin-pansin na umbok sa paligid ng kanyang tiyan. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay lihim na pinagtatawanan ito, ngunit nananatili siyang walang pakialam. Mukhang nag-audition siya para sa ibang role, iyon ay, bago ang isang weight loss competition. Lalong nadidismaya at nagsawa na sa kanyang pag-uugali, ay nagpa siya na humingi ng payo kay Charn, na nagpapakita na ang isang sobrang persigido na lalaki ay nanliligalig sa kanya at ginagawang miserable ang kanyang buhay sa trabaho. Sa sobrang pagkabigla at kahihiyan, inilantad ng babae ang kanyang mga aksyon sa harap ni Charn, na humantong sa isang mainit at matinding pagtatalo sa pagitan nila ni Charn. Higit pa sa isang pagtatalo, para akong nanonood ng isang maliit na tuta na tumatahol sa isang tigre, alam na malapit na itong maduraj. Gayunpaman, ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol nang makatanggap si Esteban ng isang agarang tawag tungkol sa isang makabuluhan at mabilis na lumalalang krisis, isang bloodgate ang nagbukas sa India, na nagpapahintulot sa kalahati ng isang blood breed na tumawid sa Hell Slot. Kinikilala ang pagkaapurahan at potensyal na panganib ng sitwasyon, ang koponan ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na kumikilos, na nagtatakda upang tugunan ang banta.
Pagdating sa pinangyarihan, nakita nila ang Bloodbreed na nakikibahagi sa isang mabangis at marahas na labanan sa isang hindi kilalang lalaki. Sina Keki at Esteban, gamit ang kanilang malawak na kaalaman at kadalubhasaan, mabilis na natukoy ang Bloodbreed at naglunsad ng isang agresibong pag-atake laban dito. Si Xander, gayunpaman, ay naiwang paralisado sa takot nang bigla siyang tinawag ng estranghero na master. Hindi man lang niya ma-master ang pagiging fit, lalo pa ito. Ang Bloodbreed, na nagpapakita ng kahangahangang katatagan, ay namamahala upang makatakas sa pinagsamang pag-atake ni Keki at Esteban at nagsimulang muling buuin ang nasirang anyo nito. Ang hindi kilalang lalaki, na nagpapakita ng kahangahangang hanay ng mga advanced na diskarte, ay mabilis na nagtagumpay sa Bloodbreed at pinipilit itong bumalik sa tunay nitong anyo ng itlog na parang sunog, isang estado na nag-iiwan dito ng pansamantalang hindi gumagalaw. Gamit si Xander bilang pangunahing halimbawa, ipinaliwanag ng estranghero sa grupo na ang form na ito ay kumakatawan sa panghuling self-contained na estado ng Bloodbreed. Habang pinagmamasdan ng mabuti ni Esteban ang mga galaw ng lalaki, sinimulan niyang makilala ang mga pamamaraan na ginagamit at kalaunan ay napagtanto na ang estranghero ay walang iba kundi si Master Raho. Hindi nag-aksaya ng panahon si Raho sa pagpuna sa buong grupo, na itinoon ang karamihan sa kanyang galit kay Xander, na ipinahayag niyang kanyang suwail na disipulo. Masyadong bukas palad ang pagtawag kay Xander na isang disipulo, mas kamukha niya ang nakakahiyang lalaki na hindi embotado sa isang party at sinisira ito. Hinihiling niyang ibalik siya sa ilalim ng kanyang gabay para sa karagdagang pagsasanay, ngunit matagumpay siyang nakumbinsi ng koponan sa kritikal na kahalagahan ni Xander sa kanilang misyon. Nag-aatubili, pumayag siyang manatili si Xander ngunit nagpataw ng isang mahirap na pagsubok upang suriin ang kanyang mga kakayahan. Sinabi niya na dapat i-neutralize ni Xander ang itlog na sunog. Ipinaliwanag niya na ang Bloodbreed ay nasa proseso ng pag-regenerate sa loob ng itlog, at dapat hampasin ni Xander ang lahat ng 6 na mata nito ng sabay-sabay upang gawin itong hindi maka-regenerate. Upang matiyak na nananatili siyang nakatutok sa gawain, si Raho ay bumubuo ng isang malakas na proteksyon na hadlang sa paligid ng itlog, na epektibong nahuhuli siya sa loob ng walang daan palabas. Kinakabahan dito si Xander at tila hindi na alam ang gagawin. Dahil sa takot at hindi sigurado kung paano magpapatuloy, nagpupumilit si Xander na makaisip ng isang praktikal na diskarte. Samantala, pilyong tinawag ni Char ng babaeng nililigawan niya, at nagkunwaring nagpahayag ng interes na makasama siya ng romantiko. Ang kanyang pagka-troll ay napakabagsik, at ito ay dapat na uriin bilang isang krimen sa digmaan. Ang pagdinig sa balitang ito ay muling nagpasigla kay Xander, na biglang nagtipon ng kanyang talino at, laban sa lahat ng posibilidad, ay namamahala sa lahat ng 6 na mata ng sabay-sabay, matagumpay na na-neutralize ang itlog. Si Raho, nakitang-kitang humanga sa tagumpay, ay binabati siya, na nakakatawang binanggit na ang kanyang konsentrasyon sa pambihirang sandali na ito ay nakikipagkompetensya sa kanyang sariling focus kapag natutulog. Siya, gayunpaman, ay dapat masanay dito, dahil ang swerte ay hindi isang diskarte. Kinumpirma rin niya na sa kabila ng lahat ng kanyang matangkad na mga kapintasan at pagkukulang, nananatili si Xander na kanyang pinakamahusay na disipulo. Dahil sa pananabik, kinuha ni Xander ang telepono ni Charn at hiniling na malaman kung nasaan si Angelica, para lamang marinig ang isang automatikong mensahe na nagbibigay ng oras. Huli na nang napagtanto na muli niya itong niloko, naiwang galit na galit siya. Ito ay opisyal. Ang buhay pag-ibig ni Xander ay isang sitcom, ngunit walang sino man ang aktwal na nanunood. Sa ibang lugar, sinasama ni Blake si Wayana sa isang pribado at emosyonal na pag-uusap, na nagtatanong tungkol sa kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Leo. Ikinuwento ni Wayana kung paano niya unang nakilala si Leo sa ospital, ngunit pinipilit siya ni Blake para sa karagdagang mga detalye at ipinagtapat na may nararamdaman sa kanya tungkol sa engkwentro. Ibinunyag niya na sinabi ni Leo na nakilala siya sa subway, ngunit wala siyang naaalala sa naturang kaganapan, na nag-iiwan sa kanya ng higit na kainahinala na si Leo ay maaaring nagkakamali or nagtatago ng isang bagay. Si Wayana, sa pagsisikap na mapanatag siya, ay tinatanggal ang kanyang mga alalahanin bilang hindi mahalaga. Oo naman, dahil ang pagpapanatili ng mga bagay sa ilalim ng alpombra ay palaging gumagana ng mahusay.
Nang maglaon, sinubukan ni Leo na gamitin ang kanyang kapangyarihan na mata sa Bloodbreed ngunit nabigo itong matuklasan ang tunay na pangalan nito, na nag-iiwan sa koponan na hindi ito masil. Si Raho, na napansin ang pakikibaka, ay sumusubok na mag-alok ng pananaw, ngunit ang kanyang mga misteryosong salita ay higit na hindi maintindihan ng lahat ng naruroon. Si Claude na nag-iisip sa sitwasyon, ay napagtanto na ang kahirapan na ito ay malamang na nagmumula sa katotohanan na kalahati lamang ng katawan ng Bloodbreed ang naruroon, na ang puso nito ay kapansin-pansing wala. Habang pinagtatalunan ng koponan ang potensyal na kinaroroonan ng nawawalang kalahati, casual niyang binanggit na papunta na ang kanyang junior na disipulo. Samantala, binisita ni Blake ang mga puntod ng kanyang mga magulang, naghahanap ng aliw at mga sagot sa kaguluhan sa loob niya. Doon, hinarap niya ang hari ng kawalan ng pag-asa, ipinahayag ang kanyang pagkabigo at galit sa kasalukuyang sitwasyon. Nangangatuwiran si Blake na bagamat pumayag siyang gamitin ng hari ang kanyang katawan bilang isang sisidlan, hayagang ipinagbawal niya itong isangkat si Wayne sa kanyang mga pakana. Ang hari, gayunpaman, ay tinanggihan ang mga protesta ni Blake nang may malamig na pagwawalang bahala at sinasabing ang mga aksyon ni Wayne ay siya lamang ang pumili. Dahil malinaw, libangan lang ng lalaking ito ang pag-gaslight. Habang si Blake ay desperadong sinusubukang igiit muli ang kontrol, ang King of Despair ay nakakuha ng ganap na kontrol sa kanyang katawan, na iniwan si Blake na walang kapangyarihan at puno ng kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Inihayag ni Raho sa grupo na ang kanyang bagong disipulo ay walang iba kundi ang karapat-dapat na tagapagmana ng sangay ng Shino ng prestihiyosong Big Dipper-style blood technique. Binibigyang diin niya na habang kinakatawan ni Xander ang sangay ng Katsuchi, ang dalawang sangay ay orihinal na bahagi ng isang pinag-isang estilo bago maghiwalay. Nagrereklamo siya tungkol sa pangangailangan ng paghihiwalay na ito, na iniuugnay ito sa kung ano ang kanyang nakikita bilang kakulangan ng dedikasyon ni Xander sa craft. Ipinahayag niya na kung naging mas malakas at mas disiplinado si Xander, hindi na kailangang paghiwalayin ang dalawang sangay noong una. Ngunit kung siya ay gumugol ng mas kaunting oras sa paghabol ng mga babae at mas maraming oras sa kanyang kakayahan, ang mga bagay ay magiging mas mahusay. Si Xander, na malinaw na nagalit sa pamumuna, ay sumagot sa pamamagitan ng pangangatwiran na ang pagiging komplikado ng pagmaster ng parehong mga sangay ng sabay-sabay ay higit pa sa makatwirang makamit ng sinumang tao. Mabilis na uminit ang kanilang palitan habang sinasabi nila ang kanilang magkakaibang pananaw sa isyu, na nakakakuha ng atensyon ng natitirang bahagi ng koponan. Habang nagbubukas ang kanilang matinding pag-uusap, biglang nalaman ng grupo ang presensya ng pinakamataas na kalahati ng Bloodbreed, at sa kanilang sama-samang takot, nagiging maliwanag na ang nakakagulat na itaas na bahagi ng nilalang ay sumanib sa harapang bahagi ng isang paparating na eroplano. Ang nakakagambalang tanawin ay nagiiwan sa koponan na naalarma at nalilito, na nagpupumilit na maunawaan ang mga implikasyon ng kasalukuyang kalagayan ng Bloodbreed. Nakadagdag sa kalituhan ay ang paghahayag na ang sasakyang panghimpapawid ay pinapilot ng walang iba kundi ang bagong ipinakilalang disipulo ni Raho. Napakababa ng kanyang recruiting standards, ginagawa nilang klase ang dating pool ni Xander. Ang nakapangangilabot na panunood sa paparating na eroplano ay nagtatakda sa koponan sa gilid, kung saan ang lahat ay naghahanda para sa tila isang hindi maiiwasang sakuna. Habang papalapit ang eroplano sa lungsod, biglang sumulpat ang isang napakalaking nilalang, marahas na inatake ang sasakyang panghimpapawid at ginawa itong wasak sa kalagitnaan ng paglipad. Ang nagreresultang mga debris ay dumadagandong patungo sa lupa sa isang maapoy na kaskad ng pagkawasak. Kung paanong ang sitwasyon ay nagpapakita na kakilakilabot, dumating sina Dog Hummer at Deldrew Brody sa dramatikong paraan, na humarang sa bumabagsak na mga wreckage na may malupit na puwersa. Gamit ang kanilang pinagsamang lakas, kinuha nila ang front section ng eroplano at hinampas ito sa isang kalapit na gusali, na nagpapatatag sa sitwasyon sa gitna ng kaguluhan. Slam ang operative word dito, dahil ang pagsasaayos ay malinaw na hindi bahagi ng kanilang training manual. Ang eksena ay isa sa halos hindi napigil ang pagkawasak, na nag-iiwan sa grupo na humanga sa lakas na kapangyarihan na ipinakita ni Dog at Deldrew. Sa pagkilala sa pagkaapurahan ng sitwasyon, agad na kumilos sina Claude, Xander, at Leo, nagmamadaling harapin ang Bloodbreed bago pa ito makapagdulot ng higit pang pagkawasak. Si Leo, na umaasa sa kapangyarihan ng kanyang mga mata, ay sinubukang alisan ng takip ang buong pangalan ng Bloodbreed.
Pagkatapos ng isang tensyonado na sandali ng pagtutok at konsentrasyon, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagtukoy ng tunay na pangalan ng nilalang at kaagad na ipinadala ang impormasyon kay Claude. Samantala, sina Dog at Deldro, na nagpapakita ng kanilang karaniwang mga pamamaraan na hindi karaniwan, hinawakan si Leo at tumalon kasama niya sa gusali. Habang mabilis silang bumababa, nalaman ni Leo ang isang kakaiba at nagniningning na liwanag na nagmumula sa ibaba. Lalong tumindi ang liwanag at biglang sumabog, na nag-iiwan kay Leo na nabalisa at labis na nabalisa sa mahiwagang fenomenon. Habang muling nagsasama-sama ang koponan, kinuha ni Xander ang kanyang sarili na tulungan ang bagong disipulo ni Raho, at sa kanyang sorpresa, ang huli ay lumabas mula sa pagkawasak ng eroplano na ganap na hindi nasaktan. Ipinakilala ng bagong disipulo ang kanyang sarili bilang si Zion, at ang kanyang hitsura ay nag-iwan kay Xander ng sandaling hindi makapagsalita. Ang paghahayag na si Zion ay isang kalahating tao, kalahating isda na hybrid ay nagpapadala sa kanya sa hindi mapigilan na pagtawa, na natagpuan ang buong sitwasyon na lubos na walang katotohanan. Si Zion, gayunpaman, ay malayo sa pagkatuwa at tinitingnan ang kanyang reaksyon bilang isang insulto sa kanyang dignidad. Sa kabila ng nakakagulat na pagpapakilalang ito, nagiging malinaw na sina Xander at Zion ay may mahalagang koneksyon, at pareho silang mga disipulo ni Raho. Isang koneksyon ang malinaw na pinagsisisihan ni Zion sa bawat himaymay ng kanyang malansa na pagkatao. Habang naghahanda ang grupo na harapin ang susunod na yugto ng labanan, matagumpay na nakipag-isa ang Bloodbreed sa nawawalang kalahati nito, na nagiging ganap na nabuo at mas mapanganib na nilalang, dahil malinaw, hindi ito nakakatakot bilang isang kalahating tapos na nilalang. Pinipilit ng tumaas na antas ng pagbabanta ang koponan na kumilos ng mabilis, alam na ang anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa buhay ng Hellion Slot. Sa pagmamasid sa naganap na labanan, si Raho ay nananatili sa gilid, ang kanyang katahimikan ay nag-iwan kay Xander at Zion na may pag-unawa na ang responsibilidad na kumilos ay nasa kanilang mga balikat. Ang kanyang pananahimik ay maaaring mapagkamalan ng malalim na karunungan, ngunit sa katotohanan, marahil siya ay nagtataka kung bakit ang kanyang mga alagad ay napakasama sa buhay. Batay sa kanilang pagsasanay at mga kakaibang pamamaraan ng kani-kanilang sangay, ang dalawang disipulo ay naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa Bloodbreed. Ang kanilang sabay-sabay na pag-atake ay halos kasing synchronized ng dalawang lasing na tiyuhin na sumasayaw sa isang kasal, ngunit sa paanuman ay gumana ito. Ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay lumikha ng isang mahalagang pagbubukas, na nagpapahintulot kay Claude na pumasok at silyuhan ang nilalang ng isang mapagpasyang atake. Sa kagyat na panganib na neutralisado, ang koponan ay nakahinga ng sama-samang buntong hininga ng kaluwagan at natagpuan ang kanilang sarili na nagpapasalamat sa kanilang pinaghirapang tagumpay. Pagkatapos, kinausap ni Raho sina Xander at Zion, pinuri sila sa kanilang mga pagsisikap habang sabay-sabay na pinapuna ang kanilang pangkalahatang antas ng kasanayan. Tahimik niyang sinabi na ang kanilang mga kakayahan upang labanan ang Bloodbreeds ay nananatiling malayo sa sapat, ngunit binanggit ang kanyang malupit na pagtatasan na may tanda ng pagtitiwala sa kanilang potensyal na pag-unlad. Nang walang gaanong seremonya, ipinahayag ni Raho ang kanyang desisyon na iwan si Zion sa pangangalaga ng grupo at ipinahayag na ang karanasan ay magsisilbing mahalagang pagsasanay para sa kanya. Bago pa makasagot ang sinuman, bigla siyang umalis, iniwan si Zion na pansamantalang natulala sa biglaang pangyayari. Sa sobrang pagod mula sa matinding labanan at ipoypo ng emosyon, bumagsak si Zion, na wala ng malay sa kinatatayuan niya. Sa ibang lugar, ang hari ng kawalan ng pag-asa ay nakipagpulong kina Fembo at Allegra upang talakayin ang susunod na yugto ng kanyang misteryoso, nakakaligalig na mga plano. Ang kanilang pag-uusap ay tumatagal ng nakakaintriga nang ang si Allegra ay gumawa ng isang mahiwagang artifact, na iniharap ito sa hari. Bagamat nananatiling hindi malinaw ang layunin ng device, halatang nasa sabik nito ang hari, na nagpapahiwatig ng kahalagahan nito sa kanyang mas malawak na mga plano. Habang tumatagal ang nakakatakot na pagpupulong na ito, ang kalagayan ni Wayana ay patuloy na lumalala, ang kanyang marupok na estado ay nagiging mas malinaw sa bawat lumilipis na sandali. Sa kanyang mahinang estado, naalala niya ang nakakatakot na sandali noong unang kinuha ng hari ng kawalan ng pag-asa ang katawan ng kanyang kapatid na si Blake, na minarkahan ang simula ng kanilang pinagsamang paghihirap.
Bigla siyang nagising, at nakita niya ang hari ng kawalang pag-asa na nakatayo sa harapan niya sa kanyang silid. Sa isang nakakabagabag na kalmadong presensya, iniabot niya sa kanya ang mahiwagang aparato, na nagtuturo sa kanya na gamitin ito upang kunin ang mga mata ni Leo. Bilang kapalit, ipinangako niyang tutuparin niya ang kanyang pinakamalalim na hangarin, ang pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Nabalisa sa bigat ng hiling ng hari, siya ay nabalot ng baha ng mga alaala. Naalala niya ang mga itinatangi na sandali kasama ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, at ang kanilang ibinahaging desisyon na gamitin ang mga pangalang Blake at Wyatt na bilang simbolo ng kanilang pagsasama. Ang mga alaalang ito ay nagpapatindi ng pag-ibig at pagkawala, na nagpapalalim sa kanyang panloob na salungatan habang siya ay nakikipagbuno sa imposibleng pagpipilian sa harap niya. Isipin ang pagiging malas na ang iyong mga pagpipilian ay nauwi sa pagnanakaw ng eyeball, or walang hanggang kawalan ng pag-asa. Dahil sa kanyang katapatan sa kanyang kapatid, ngunit tinatanggihan ng masasamang implikasyon ng kahilingan ng hari, nahaharap siya sa isang masakit na isang desisyon na may kapangyarihang baguhin ang lahat magpakailanman. Sina Leo, Xander, at Zion ay nasa Vivian's Diner, naghahanda na kumain ng ilang burger, nang biglang bumagsak ang isang napakalaking bagay sa gusali. Mabilis na nag-react si Zion sa pamamagitan ng paghila kina Leo at Vivian mula sa kapahamakan sa tamang oras, habang si Xander ay namagitan upang pigilan ang nahuhulog na piraso ng mga debris sa pagdurog kay Zion. Ito ay isang pambihirang sandali ng kabayanihan para sa kanya, na karaniwang hindi magliligtas ng sinuman maliban kung may sweldo or pagkakataon na ipagmalaki ito. Dahil sa pagod ngunit hindi nasaktan, pinagalitan niya si Zion dahil sa gulo, para lamang sa hindi inaasahang pasasalamat ni Zion sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay. Ang pasasalamat ay tumama sa kanya ng mas mahirap kaysa sa mga nahuhulog na debris, higit sa lahat dahil hindi siya sanay na tumanggap ng kahit ano maliban sa gitnang daliri. Naiintriga sa kaguluhan sa labas, lumabas siya upang mag-imbestiga at nakita niya si Claude na nakatutok sa isang matinding labanan laban sa isang kayig ng mga kaaway. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, mabilis niyang tinawag sina Zion at Leo para tumulong. Bago ang kaganapan na iyon, niyaya ni Leo sina Xander at Zion na kumuha ng pagkain. Sa una, tumanggi siyang isama si Zion, na sinasabing ang kanilang pagkain ay magiging mabaho dahil sa kanyang presensya. Ngunit hindi napigilan ng katigasan ng ulo ni Xander, nagmumungkahi si Leo na lumabas na lang kasama si Zion. Siyempre, hindi kinaya ni Xander ang ideya ng pag-iiwan, ang kanyang sarili ay halos isang katangian ng pagkatao, kaya masama ang loob niyang sumang-ayon na sumali sa kanila, kahit na naroon si Zion. Sa pangunguna, hinailan niya ang grupo sa isang sushi restaurant, tila upang gumawa ng isang punto. Nang walang pag-aalinlangan si Zion sa pagkain doon, sarkastikong sinabi niya na ang pagkain ng isda ay katulad ng cannibalism para sa isang tulad niya. Ito ay tugon na nagmula kay Xander, na ang Jetta ay binubuo ng takeout at anumang natitira sa refrigerator pagkatapos ng isang linggong pagpapabeya. Nananatiling kalmado, si Zion ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga isda sa dagat ay kumakain ng iba pang isda, at ang kanyang kultura ay walang nakitang kasalanan sa ganoong gawain. Dahil sa pagkadismaya sa hindi natitinag na pagiging kalmado ni Zion, dinala niya sila sa lalong kakaibang mga restaurant, kabilang ang isang pinamamahalaan ng isang chef ng Bondan na naghahanda ng mga pagkain sa pamamagitan ng pagre-regurgitate sa kanila. Habang si Zion ay nananatiling hindi nababahala, si Leo ay mahigpit na tumutol, na nagmamakaawa sa kanya na huwag kumain doon. Pagkaraan ng ilang higit pang paghinto sa kainan, sa wakas ay nawalan na ng pasensya si Leo, hinihingi niyang malaman kung bakit hindi na lang sila kumain sa isang lugar na normal. Dahil sa inis sa mungkahi ni Leo, inakusahan siya ni Xander na sinisira ang karanasan para kay Zion, na nag-udyok kay Zion na magkomento ng panunuyan na hindi na sinusubukang itago ni Xander ang kanyang paghamak sa kanya. Samantala, tinalakay ng isang lalaking nagngangalang Danilo kina Claude at Esteban ang Thousand Rhea Brothers, isang bagong umuusbong na pamilya ng mafia na nilagyan ng 1,000 Chinese-made red suit. Hinihiling ni Danilo ang kanilang tulong sa pagharap sa isang bagong banta, at si Esteban, na palaging maingat, ay nagbabala sa mga potensyal na panganib na kasangkot, na binabanggit na ang kanilang intervention ay maaaring humantong sa mga hindi kanais-nais na kahihinatnan, at makatawag ng pansin mula sa mga mapagsamantalang nanggugulo.
Kinikilala ang kanyang pagtatangka na pukawin siya sa pagkilos. Si Claude, na halatang galit na galit, ay kumpiyansang sumang-ayon na harapin ang kaso. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Abraham kina Claude at Esteban upang ayusin ang isang pulong sa League of High Order Spirituals, ang organisasyong responsable sa paglikha ng hadlang na pumipigil sa Great Collapse. Sa pulong, ipinakilala sila kay Angelina, na nagpapaalam sa kanila na si Losny, isang pangunahing miyembro ng Liga, ay wala pa. Nang sa wakas ay dumating si Losny, humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at sinimulan ang talakayan. Sa panahon ng pulong, nakatanggap si Esteban ng isa pang tawag mula kay Danilo, na nagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga Pored Suit. Samantala, bumisita si Leo at ang grupo sa isang magarbong restaurant dahil sa matinding gutom. Nang sila ay kakain na, pumasok ang lasing na manliligaw ng may-ari, hayagang inakusahan siya ng pagtataksil. Ang mainit na paghaharap ay umabot sa isang ganap na labanan, na may dugo mula sa labanan na tumalsik sa kanilang pagkain. Naiinis at nagugutom pa rin, umalis sila sa pagtatangkang maghanap ng ibang restaurant, para lamang harapin ang paulit-ulit na pagkabigo. Sa wakas ay naabot na niya ang kanyang limitasyon, nag-snap si Leo, humihingi ng maayos na pagkain, na nagdulot kay Xander na mapagtanto na dapat ay pumunta sila sa Vivian's Diner sa unang lugar. Kinaladkad si Leo doon, dumating sila sa kainan at nag-order, para lang masira ang gusali pagkaraan ng ilang sandali sa pamamagitan ng pag-atake ng Thousand Reika Brothers. Sa pilitan sa isang matinding labanan, ang grupo ay lumaban ng buong tapang. Kapag naayos na ang kaguluhan, bumalik sila sa orihinal na sushi restaurant. Sa isang hindi inaasahang twist, si Xander ay kumakain ng tuna, pagkatapos ay nagkasakit at nauwi sa natitirang bahagi ng araw sa ospital. Para sa isang lalaking nagsasalita ng napakaraming basura tungkol sa isda, sa wakas ay naabutan siya ng karma. Sa panahong ito, sinabi ni Losny kay Abraham ang tungkol sa pagkawasak ng isa sa mga hadlang sa naunang pakikipaglaban ng Libra sa isang blood breed. Nilinaw niya na hindi pisikal ang pagkasira at tinitiyak sa kanya na hindi niya pananagutan ang Libra. Ibinunyag pa ni Losny na matapos na unang itinaas ang hadlang 3 taon na ang nakakaraan, nawala ang kinaroroonan ng isa sa mga casters na sangkot. Bukod pa rito, nasawi ang mag-asawang caster na tumulong sa pagpapanatili ng hadlang, bagaman nakaligtas ang kanilang mga anak. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang isa sa mga batang ito ay sumali na ngayon sa liga. Sa ibang lugar, ang hari ng kawalan ng pag-asa ay nakatagpo ng isang sugatang babae na desperadong tumakas sa kanyang mga humahabol, at siya ay nakiusap sa kanya para sa tulong, na sinasabing ang kanyang mga umaatake ay nagnanais na tapusin siya. Naintriga sa kanyang kalagayan, hinarap ng hari ng kawalan ng pag-asa ang mga humahabol sa isang madilim na eskinita, na nagmumungkahi ng isang mapanganib na laro. Hinahamon niya ang mga ito na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan, na nangangakong huhulihin ang babae kung magtagumpay sila at nangakong tatapusin siya kung mabaigo sila. Kapag tinutuya siya ng isa sa kanila, ipinakita ng hari ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, pinawi ang lalaki sa isang iglap. Sa ospital, binisita ni Leo at Zion si Wayana, na tila nagpapagaling. Nang lumabas si Zion para tingnan si Xander, tumungo sina Leo at Wayana sa chapel. Sa pagmamasid sa kanyang hindi pangkaraniwang kilos, sinabi niya na bihira siyang bumisita sa gayong mga lugar. Ipinaliwanag ni Wayana na napipilitan siyang manalangin at mahinang idinagdag na para ito sa kapakanan niya. Si Leo, na malinaw na hindi sanay sa tunay na emosyon, ay mukhang hindi komportable tulad ng isang kuting sa isang paliguan. Ang kanilang tahimik na sandali ay biglang naputol ng pagdating ng hari ng kawalan ng pag-asa. Ibinasura ang paliwanag ni Wayana bilang mapanlinlang, inakusahan niya siya ng paghahanap ng kaligtasan para sa kanyang sarili, alam na ito ay walang saysay. Bumaling kay Leo, hindi inaasahang hiniling niya sa kanya ang kanyang makajos na mga mata, na iniwan siyang lubos na natigilan sa kanyang nakakabigla na kahilingan. Sinasalamin ni Wayana ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga magulang, sina Benjamin at Yena. Sa kabila ng pagiging ipinanganak sa isang pamilya ng mga casters, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang anumang psychic powers, hindi katulad ng kanyang kambal na kapatid na si Blake, na ang mga kakayahan ay tila sapat na malakas para sa kanilang dalawa na pinagsama. Ang kanyang mga kapangyarihan kung minsan ay nagpapakita ng hindi mapigilan, lalo na kapag siya ay umiiyak,
kahit na pinipili niyang huwag gamitin ang mga ito, isang desisyon na kadalasang ginagawa siyang target ng mga nananakot. Tila, kahit na ang psychic powers ay hindi nakaligtas sa kanya mula sa pagkuha ng kanyang pera sa tanghalian. Minsang tiniyak ni Benjamin sa kanya na hindi kinakailangan para sa alinman sa kanila na sundan ang landas ng pagiging casters. Nagpahiwatig siya ng isang makabuluhang kaganapan na humantong sa pag-aatubili ni Blake na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit bago siya makapagpaliwanag, si Blake ay namagitan, na pinipigilan siyang magbunyag ng anumang bagay, na nakapagtataka kay Wyan na kung ang makabuluhang kaganapan ay si Blake lamang ang nagpapahiya sa kanyang sarili ng labis na ginawa niya itong problema ng lahat. Sa paghahangad na tuklasin ang sarili niyang mga interes, natuklasan ni Wyan na ang hilig sa photography, isang libangan na nagdudulot sa kanya ng matinding kagalakan. Isang araw, gayunpaman, ninakaw ng isang grupo ng mga lalaki ang kanyang kamera, at pumasok si Blake para hilingin na ibalik nila ito. Nang marahas na itinapon ng mga lalaki ang kamera sa isang tulay, hindi siya nagdalawang isip at sumisid sa ilog upang kunin ito, na halos malunod sa proseso. Talagang kabayanihang sakripisyo ito dahil halos masawi siya para sa isang kamera na mas mababa sa isang panulat ang value. Habang nagpapagaling siya sa ospital, sinabi sa kanya ni Wyan na wala siyang pakialam sa kamera at nakiusap sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan kung nangangahulugan ito na manatiling buhay at ligtas. Siya, syempre, ay hindi nakinig dahil ang pangangalaga sa sarili ay hindi eksakto ang kanyang malakas na suit. Nang maglaon, naalala niya ang isang pangyayari noong pagkabata niya nang gumawa siya ng walang kamali-mali na mudball na nagdulot sa kanya ng selos. Sa isang sandali ng pagkadismaya, sinira ito ni Blake gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang pagsira sa mudball dahil sa selos ay peak main character syndrome, at kahit siya ay malamang na naisip na siya ay isang dramatikong brat na bata. Sa kanyang pagtataka, sa halip na gumanti ng galit, tahimik siyang nagsimulang gumawa ng bago. Sa pakiramdam na naiwan at hindi sapat, nagpa siya siyang lumakas ng hindi umaasa sa kanyang mga kakayahan. Naaalala ni Wyan na ang kanilang ama na isinasaalang-alang ang insidente na makabuluhan dahil nagdulot ito ng matinding damdamin sa kanya. Ngayon, nagtatawanan ang magkapatid kapag naaalala ito. Pagkatapos ay pinupuri ni Blake ang kanyang mga kasanayan sa pagkuha ng litrato, ibinahagi sa kanya na minsan ay sinubukan niyang kunan siya ng litrato habang natutulog ito at ipinakita sa kanya ang larawan. Bagamat malabo ang resulta, napaiyak siya nang makita ang larawan, at niyakap niya ito, na nagpapasalamat sa kanyang pagiging maalalahanin. Kahit na malabo ang larawan, talagang sobra niya itong pinapahalagahan. Dahil sa hinimok ng kanyang walang tigil na suporta, nagpa siya siyang yakapin ang kanyang mga kakayahan at magsimulang magsanay bilang isang caster. Bumalik sa chapel, humingi ng paumanhin si Wyan na kay Leo habang ginagamit ng King of Despair ang psychic powers ni Blake para hindi siya makakilos. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na kailangan niyang iligtas si Blake, na sinaniban ng hari ng kawalan ng pag-asa, at ang natatanging kapangyarihan ni Leo ay mahalaga sa pagsisikap na ito. Inilagay ang isang kakaibang aparato sa kanyang mga mata, pinapanood niya ito ng may mabigat na puso habang siya ay bumagsak sa lupa. Para sa isang taong may kapangyarihang nakakakita ng lahat, tiyak na hindi niya nakita ang alinman sa pagdating nito. Inihatid ng hari ng kawalan ng pag-asa si Leo sa isang ganap na naiibang lokasyon, kung saan gumamit siya ng isang magic circle upang gamitin ang kanyang almighty eyes. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang mapang wasak na katotohanan, si Wyan ay hindi tao at nananatiling buhay lamang dahil pinalitan ng kanyang mga magulang ang kanyang puso ng isang hadlang. Nang maglaon, pabalik sa kapilya, malamig na pinaputukan ng hari ng kawalan ng pag-asa si Wyan sa katawan, na tina-target ang hadlang na nagpapanatili sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Fembo at hinampel si Leo para kumpirmahin kung buhay pa siya, ngunit mahinahong tumugon si Leo, na nagsasabi na siya ay epektibong halos sawi na. Sa totoo lang, ang paghampas sa kanya ay marahil ang highlight ng kanyang araw, isinasaalang-alang ang iba pa ay purong basura. Samantala, mabilis na hinahanap ni Xander at Zion si Leo, na lalong nagiging desperado sa bawat lumilipis na sandali. Nagbigay si Esteban ng update kay Claude, na nagpapalam sa kanya na naghihintay ang liga para sa pagdating ng mga caster para masimulan nilang ayusin ang barrier. Sinabi rin niya na nakatanggap sila ng isang formal na kahilingan upang mahanap ang nawawalang pangwakas.
Ipinaalam ni Losny sa Libra na ang hadlang ay hindi ganap na nawasak at ang huling isa ay namamalagi sa loob ni Mary, na nag-iiwan sa grupo ng kaunting oras upang kumilos. Samantala, tinutuya ni Fembo si Leo at sinabing hindi siya tunay na kaibigan ni Blake, ang container, ngunit kilala niya ang entity na kumokontrol kay Blake. Nang makita ang kislap ng kuryosidad sa mga mata ni Leo, nag-propose siya ng coin toss game. Ang mga patakaran ay simple, kung manalo si Leo, sasagutin niya ang kanyang mga tanong, ngunit kung matalo siya, dapat siyang pumayag na manatili. Sa totoo lang, ang pag-propose ng coin toss sa isang lalaki na halos hindi makagalaw ay nakakatuwa at nakakainis. Gayunpaman, mabilis siyang nagalit nang magpakita si Leo na walang malasakit sa laro at sa halip ay sinimulan siyang hampasin. Tila nalampasan niya ang magalang na yugto ng pagtanggi at dumiretso sa galit na paghinto. Kahit na nagpapatuloy ang paghahampas, tumanggi siyang maglaro, na humantong kay Fembo na iwanan siya sa pagkabigo dahil walang nakakasira sa ego ng isang narcissist na parang hindi pinapansin. Pagkatapos ay tumungo si Fembo sa kapilya, kung saan naghihintay sa kanya ang hari ng kawalan ng pag-asa. Sa kapilya, ginugunita ng hari ng kawalan ng pag-asa ang tungkol sa pagsaksi sa Great Collapse mula sa parehong lugar 3 taon na ang nakalilipas, at si Fembo, na hindi nabigla sa mga pangungusap na ito, ay nagsasaad na siya ay isang tagamasid sa gayong mga kaganapan mula pa noong mga araw ng sinaunang Roma. Tila, ang pagiging isang bystander sa world-ending chaos ay isa pang kaaya-aya para kay Fembo. Pagkatapos ay inakusahan niya ang hari ng kawalang pag-asa na kulang sa imahinasyon sa kaguluhan, na hinihimok siya na gawing mas nakakaaliw ang mga bagay. Sa wakas ay nahanap na ng Libra ang posisyon ni Leo, na nag-udyok kay Xander at Zion na magmadali upang kunin siya ng mabilis hanggat maaari. Samantala, ang hari ng kawalan ng pag-asa ay pinawalang bisa ang pamumuna ni Fembo, na iginiit na ang kanyang pag-iral ay sapat na walang katotohanan upang maging nakakaaliw. Habang nagsasalita ang hari ng kawalan ng pag-asa, ang lungsod ay nagsimulang mag-distort, ang mga gusali ay lumilipat at lumulutang, habang ang mga nakakatuwang zombie na may ulo ng mga hayop ay nagpapakita upang salakayin ang takot na mga mamamayan. Kumilos ang Libra, nakikipaglaban sa mga nakakakilabot na nilalang upang protektahan ang lungsod. Kahit papaano ay may gumagawa ng kanilang trabaho, dahil siguradong hindi binabayaran ng lungsod ang mga taong ito para sa kanilang gawain. Sa kasunod na kaguluhan, nagawa ni Leo na makatakas mula sa mga bumihag sa kanya. Sa labas, nahanap siya ng unggoy at inihatid ang kanyang kamera, na inihayag ang isang naka-record na mensahe mula kay Wayana. Sa video, nakiusap siya sa unggoy na protektahan si Leo at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Dahil sa inspirasyon at naantig sa kanyang mga salita, nagpasya siyang magtungo sa ospital ngunit naharang ni Abraham, na nakaiwas sa mga nahulog na mga debris. Kinumpirma niya na si Wayana ay hindi tao, ngunit ipinahayag ni Leo na alam na niya na siya ay isang hadlang. Napagtatanto na ang oras ay nauubos, napagpasyahan nilang kailangan nilang mahanap si Wayana sa lalong madaling panahon. Habang tumatakbo si Leo, naabutan siya ni Doghammer at Deldro. Tinatasa ang bigat ng sitwasyon, inihagis ni Doghammer si Leo patungo sa bagong nabuong tore, at sinalo siya ni Charn sa himpapawid ngunit nawala ito nang malapit na sila sa kaligtasan. Ginagamit ni Zion ang kanyang mga hibla ng dugo upang saluhin si Leo, at alagaan ang kanyang pagkahulog gamit ang tumpak na pamamaraan ng hangin. Malamang naiisipin niyang sumulat sa kanya ng isang tala ng pasasalamat, ngunit pagkatapos ay napagtanto na kailangan niya munang maghanap ng lakas para magmalasakit. Samantala, narating ni Claude ang tuktok ng tore at hinarap ang hari ng kawalan ng pag-asa. Ang hari ay nagsabi na hindi niya inaasahan na darating si Claude, kung saan sumagot si Claude, na nagsasabi na hindi siya naruroon para sa hari ng kawalan ng pag-asa, ngunit para kay Blake. Hinayaan niya siya na gumawa ng heroic entrance at nagsasalita na parang nagal lecture siya. Bago kumilos si Claude, ang King of Despair, gamit ang psychic powers ni Blake, ay nasugatan ang sarili at idineklara ang paghaharap na isang laro, at nang ahas si Claude na protektahan siya mula sa pananakit sa sarili. Para siyang nag-audition para sa pinaka-nakakainis na kontrabida, at tila bagay siya dito. Si Leo ay tinulungan ni Esteban at patuloy na nagtutulak sa kaguluhan habang inaalis nila ang mga zombie na humaharang sa kanyang dinadaanan.
Nagsimulang pumutok ang isang mata ni Leo, dahilan para matarante siya habang nagtatanong kung maaari ba siyang magpatuloy sa isang mata lang na gumagana. Dahil tila, hindi sapat na nakaka-stress ang pag-survive sa isang apocalyptic na sitwasyon nang hindi nawawala ang kalahati ng iyong paningin, dumating si Xander sa tamang oras at pinaslang ang mga nakapaligid na zombie ngunit hindi sinasadyang nasunog si Leo sa proseso, na nagdulot sa kanya ng isang klasikong pagkadismaya kay Xander. Iniligtas niya siya pero sinisira ito sa parehong pagkilos. Sa kabila ng kaguluhan, hinikayat niya si Leo, na sinasabi sa kanya na hanggat mayroon siyang kalooban na magpatuloy, magagawa niya ito. Hindi nagtagal ay dumating si Gilbert na may dalang kotse, at si Leo ay tumungo pasulong patungo sa tuktok ng tore. Sa summit, nilabanan ni Claude ang hari ng kawalan ng pag-asa, ngunit ang huli ay mabilis na nagtagumpay sa kanilang paghaharap. Inihayag ng hari ng kawalang pag-asa na hindi niya pinili si Blake bilang kanyang host, ngunit sa halip ay tinanggap siya, na binanggit ang parehong determinasyon sa mga mata ni Blake tulad ng nakikita niya kay Claude. Dahil walang sumisigaw ng dramatikong kontrabida tulad ng pag-psychoanalyze sa iyong kalaban sa kalagitnaan ng laban. Tiwala na kahit sa kasawian, ang kanyang susunod na sarili ay muling bubuhayin, ang hari ng kawalan ng pag-asa ay pinaglalaroan si Claude, na sinusubukan ang kanyang pagpapasya. Sa kabutihang palad, sa wakas ay dumating si Leo, na nagpapahayag na ang gayong loika ay isang hindi wastong dahilan para sa isang tao na masawi. Kapag kinukutya siya ng hari ng kawalang pag-asa, na nagmumungkahi na si Leo ay maaaring tapusin siya sa kanyang nakikitang mga mata, inamin niya na hindi niya alam ang tamang pagpipilian ngunit nagpasya siyang patuloy na maghanap ng sagot. Gamit ang kanyang kapangyarihan, tumingin siya sa loob at nakita si Blake na nakulong sa loob, na umamin sa kanyang takot na masawi. Sumigaw si Leo kay Wayne, hinihimok siyang pigilan ang hatak ng liwanag at huwag sumuko. Ilang sandali pa, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya sina Blake at Leo sa harap niya. Tiniyak siya ni Leo, kinikilala ang kanyang tunay na kalikasan bilang isang hadlang at kinikilala ang malalim na pagnanais ni Blake na mabuhay. Ipinangako niya sa kanya na kung natatakot siya sa liwanag, gagabayan siya nito pabalik ng maraming beses hanggat kailangan niya. Ang kanyang guiding light na pananalita ay kahanga-hanga, dahil siya ay literal na nanghihina. Nang may hindi matitinag na determinasyon, hinidbat niya ang hari ng kawalan ng pag-asa, inactivate ang kanyang mga mata upang ibahagi ang kanyang paningin. Sa labis na pagkabigla sa paningin kay Wayne, ang hari ng kawalan ng pag-asa ay nawalan ng pag-asa, at ilang sandali pa, nagkamalay si Blake. Naliligalig si Blake, inamin na natatakot siya sa mundong wala si Wayne, ngunit malumanay niyang ipinaalala sa kanya na magpapatuloy ang mundo kahit nawala siya at hinihimok siyang mabuhay. Si Blake, na nadaig sa emosyon, niyakap siya ng mahigpit at ginamit ang huling lakas nito para patatagin siya habang sabay na lumilikha ng bagong hadlang. Sa paggawa nito, naglalaho si Wayne. Nang maglaon, binati ni Claude si Leo, na ipinahayag ang kanyang pagmamalaki at kinikilala na ang mga aksyon ni Leo sa huli ay nagligtas sa kanilang lahat.